Let's start now. Ayan. So, sumaatin po ang kapayapaan ng Diyos. Again, I just treat this as friendly sharing dito sa ating kaibigan. Tayo, o unofficial, tayo ay member lang. No? Ano ba ang, kumbaga, gusto nyong makita yung official na tindig ng MCGI, mag-tune in po kayo sa aming mga official accounts. Ngayon, ang pinag-uusapan namin at tema sa pagkakataong ito na tututulan ng negatibo ay yung sinasabi natin dahil patutunayan ko na labag sa utos ni Kristo na magpaputol ng buhok ang isang Kristiyana ayon sa Biblia. Tandaan nyo, ang kasulatan hindi pwedeng nagsasalita ng walang kabuluhan. Lalo na't ang aral ni Kristo ay ipinasulat mismo sa banal na kasulatan, kagaya ng mababasa natin dito sa Santiago Kapitulo 4 at ang bersikulo ay 5. Sabi rito, o iniisip pa ganinyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan. So hindi maaaring pawaling kabuluhan kahit nung kausap natin yung kautusan ni Kristong nakasulat sa kasulatan. Kaya nga ipinasulat Katunayan doon sa unang Korinto 14:37, sabi ron ni Apostol Pablo, at ibig kong basahin din sa inyo mga kababayan. Meron pong ganitong sinabi si Apostol Pablo, kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya kung kukuha tayo ng batayan pagdating sa aral ni Kristo na nakapaloob sa Ebanghelyo na nakasulat, ano ba ang aral patungkol sa mga babae? Meron akong babasahin dito sa isang talata ng unang Korinto sa Kapitulo 11 at ang bersikulo ay 4 hanggang 5. Tignan niyong maigi mga kababayan. Sabi rito, ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawalang puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ayan. So, nahuhulog pala yung isang babae kapag inahitan niya yung kanyang buhok o pinutulan, yun ay nabibilang na pag-aalis ng lambong sa kanyang ulo. Bakit? Sa talatang 6. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ayan. So, maitutulad pala natin yung pagpuputol ng buhok sa kawalan ng lambong ng isang babae. Kaya ang babae hindi dapat magpaputol ng buhok. Maari niyong itanong, paano kung humaba na humaba? Kung ano ba yung dikta ng iyong buhok? Hanggang doon hahaba. Yun yung nasa 11:14 ng unang Korinto. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pinakalambong. So ang pinakalambong ng babae, yung mahabang buhok. Kaya kailanman ang babae na nanalangin o nanghuhula, para hindi niya mawalang puri yung kanyang ulo, kailangan meron siyang lambong. At yung lambong na binabanggit sa Biblia na ang haba, dikta ng nature o katalagahan, yun po ay mahabang buhok. Dikta ng katalagahan ang magsasabi ng haba ng buhok ng isang babae. Either ang buhok mo straight o ang buhok mo ay kulot. Yan. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya doon sa tanong na sa paksa na labag ba sa utos ni Kristo? Hindi naman ipapasulat yan kung pwede. Sana hindi na lang isinulat na kapurihan sa Diyos ng isang babae ang may mahabang buhok, na ang ibig sabihin ng mahabang buhok ay lambong o veil. No? Kung pwede naman pala na ang isang babae pwedeng maiksi ang buhok. Ngayon, natural, tututulan ng ating kausap, ibig sabihin, sa kanila pala, pwede yung maiksing buhok. Alam nyo, pag maiksi ang buhok, halimbawa, nasa madilim kayong lugar,
Hindi mo agad madidistinguish kung sino babae, sino lalaki. Kaya kung pag-aaralan mo yung utos ng Diyos, with logic, tama yung nakasulat. Eh. Ang babae dapat mahaba ang buhok. At scientifically, ang babae, mas ang haba ng kanyang buhok hindi ganun kabilis kumpara sa lalaki. Kaya hindi po kumukontra yung findings, yung sinasabi sa Bibliang katalagahan sa haba ng buhok ng isang Kristiyana. Kaya nga sa Biblia, ang mga Kristiyana mahahaba ang buhok eh. Ewan ko lang sa kanya, no? Kung para sa kanya ang Kristiyana, maiksi ang buhok. Ewan ko lang, makikita natin yan mamaya kung paano niya titindigan yan. Kaya dito, maliwanag mga kababayan, si Kristo hindi rin mahaba ang buhok. Kasi mayroong relihiyon, ang kanilang Kristo mahaba ang buhok. Diba? Ang lalaki dapat, walang lambong. Na ang ibig sabihin ng lambong, mahabang buhok sa babae. Yan ang dapat nating mapansin dyan. Kaya dito mga kababayan, makikita nyo sa paglalatag natin, naka-stick tayo doon sa nakasulat sa Bible. Which is kung tututulan ito nung magsasalita na kukontra sa atin, mga talata naman ang binabanggit natin sa Bible. Lalabas ang tututulan niya yung mga pinagbabasa natin. So hanggang dyan muna host. Salamat sa pagkakataon. Mr. Moderator. Ayan, maraming salamat. Natapos na ang presentation ng affirmative. At ibibigay naman natin ng 5 minuto para makapagtanong ang negative side. Ready ka na ba, Brother Evander? Ready na po, pero bago po yun ay maliwanag po ba dyan ang aking boses? Hello po, mic check. Maliwanag po ba, moderator? Okay, kung ready ka na, ready na rin ang 5 minuto mo. Okay Time po, start now. ito po yung unang tanong ko sa Bro Ilipin. Ginamit mo ang talatang Santiago 4:5. Ang sabi doon, paliwanag mo pa, may kabuluhan ang nakasulat. Tanong sa Bro Ilipin, kung may kabuluhan ang nakasulat, yung hindi nakasulat sa Biblia, walang kabuluhan o may kabuluhan? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection, Mr. Moderator. Dapat ang tanong niya, Objection? Anong objection? Ginamit ko, na patungkol sa buhok. Dapat patungkol sa buhok yung tatanungin niya. Kasi maglalabas out of the topic eh. Wala naman ako sinabi na yung outside the Bible, no? Halimbawa, outside the Bible na doktrina, dapat paniwalaan. Nag-uusap kami dun sa doktrina na nasa Bible eh. Kaya I object. Paki-rephrase niya yung question. Counter objection, moderator. Based po sa traditional na debate diyan sa DevCon, ang itatanong based lang sa nilatag sa first presentation. Nilatag niya yung talatang yan Santiago 4:5. Yung nakasulat, yun ang may kabuluhan. Kaya yun ang ginamit ko sa pagtatanong sa kanya. Kaya nga ang aking pakisuyong moderator, sagutin niya yung kanyang pinaglalatag. Huwag niyang iwasan yun. Pwedeng mag-counter pa ulit. Pwedeng mag-follow up, Mr. Moderator. Sige, Oo. Yung bang itinatanong ni Evander, binanggit mo ba yon affirmative? Binanggit ko yung verse, pero yun ay nakapatungkol sa specific na pinag-uusapan, buhok. Kasi yung tinatanong niya kasi, malawak yun Hindi kami magkakabanggaan. Kaya maganda, specific ang tanong niya sa particular na verse. Okay. Kung binanggit yung verse, pero merong ibang salita na naikakarga sa verse, siguro, Evander, kung alin lang yung specific na sinabi niya sa presentation, doon ka muna kumuha ng tanong. Doon sa mga specific na sinabi niya para wala ng objection. Okay. Sige, i-rephrase na lang yung tanong. Okay, uulitin ko yung tanong, i-rephrase natin. Ginamit mo ang talatang Santiago 4:5. Ang paliwanag mo sa talatang yan, sabi mo, may kabuluhan ang nakasulat sa Biblia. Ito ang tanong ko sa Bro Ilipin. Kung may kabuluhan ang nakasulat sa Biblia, yung bang hindi nakasulat sa Biblia, walang kabuluhan o may kabuluhan? Sagot, walang kabuluhan yung nasa labas ng Biblia na hindi doktrina ni Kristo.
Kasi specifically yung doktrina ni Kristo na nakasulat sa Biblia, mahaba ang buhok nakasulat eh. So hindi mo matitibag yun kahit maghanap ka ng katwiran na sa labas ng Bible. Next question. Okay, kung tanggap mo na walang kabuluhan ang hindi nakasulat sa Biblia, tanong si Bro Ilipin, nakasulat ka ba sa Biblia ang aral mo na tinuro ni Kristo, yung aral mo na tinuro ni Kristo na bawal magpagupit ng buhok ang babae? Nakasulat ba yan na tinuro ni Kristo? Nakasulat o hindi nakasulat? Yes, nakasulat. Ang talata, unang Korinto 11:6. 5:6,14. So, nakasulat. Ngayon, pag sinabi mong hindi nakasulat, patunayan mo wala kang mababasang mahabang buhok sa mga talata na yan. Panalo ka na agad. Sige. Sa talatang unang Korinto 11:5 at 14 pa, na gaya ng sinasagot mo sa akin ngayon, ang nakasulat ba diyan bawal magpagupit ng buhok ang babaeng Kristiyana o hindi? Sa 6, kapatid, nasa talatang Objection, 6, moderator. specific. Objection. Objection, moderator. Mr. Saint. Stop time muna po. Mr. Saint, wala ka po, nagkakape ka po. Sure. Moderator, katulad po ng nasa rules ng DevCon, dapat sagutin ng categorical bago magpaliwanag. Eh, hindi niya po sa sinasagot. So, yun na lang po. Counter din ako, Okay, Mr. Moderator. Bago ka May mag-isa. objection ka rin ba, Ilipin? Oo, kasi tinatanong niya ako sa mga verse kasi nilatag ko naman yung specific eh. Sabi ko nasa 6 eh. So, ano pa ang i-object niya ron? Sinasabi ko naman yung verse. Sumagot ako dun sa sinabi niya. Specific yun. Kung ang hinahanap niya is categorical, yung talagang talata, sinasabi ko 6. Sige, mag-decide na kayo. Mr. Okay, Moderator. sinagot mo ba ng categorical yung kanyang tanong? Sinagot ko pero ang sabi ko verse 6. Kasi ang gusto niyang isagot ko 14 tsaka Okay. 5 eh. Siguro bago sumagot, lagyan mo muna ng yes or no para sa susunod maging malinaw na ang categorical nababanggit yung yes at saka yung no bago mo ibigay yung iyong sagot kay maiksi man o papasok sa 20 seconds. Evander, Oo. pwede na ba tayo mag-continue? Opo, pwede na po tayong Okay, mag-continue sige, po. continue. Paki-ano lang yung sagot pamaya, Ilipin na. Sige. Okay, Bro Ilipin, next ko naman na tanong sa'yo. Sabi mo kasi kanina, ang babae dapat mahaba ang buhok. Halimbawa, Bro Ilipin, may babae na maikli ang buhok katulad ng isang African woman. Babae ba ang African woman na maikli ang buhok? Yes or no? Sa African woman, pwedeng maigsi ang kanyang Objection, buhok, no? objection, moderator. Objection. Moderator, stop time muna. Okay, Moderator, objection. maliwanag po ang aking katanungan ay categorical. Sana po wag pong iwasan ng categorical. Sagutin Objection niya ng din. categorical Objection. bago Mr. Moderator, magpaliwanag. objection. Kasi ang tanong niya, ang Aprikano ba pwedeng mahaba? Sabi ko nga yes eh. Ano yung nirereklamo niya na hindi tayo sumasagot na categorical? Sumasagot nga tayo eh. Ang tanong Wala niya, namang yes or no. pwede bang yung Aprikano? Sige, padaanin mahaba muna ang- natin Sabi yung ko, pwede. objection. Ano yung objection ni Evander? Sagutin niya po ng categorical po Alam po ng mga viewers yan kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi niya po sinagot muna ng yes or no bago siya magpaliwanag. Nagpaliwanag Oo. muna, walang categorical. Ang sagot natin, Apo. Mr. Moderator, pwede. Tantamount yes yun. Hindi ko naman sinabing hindi pwede eh. Okay, siguro Mr. Masyado Affirmative. tayong technical. Oo. Wag mo na lang kalimutan na salitang yes or no, oo o hindi para marinig nung nagtatanong bago natin ibigay yung sagot natin. Okay. Ulitin ko Pwedeng na lang yung sagot ko, Mr. Moderator. Para mas marinig niya yung yes or no.
Okay, sige. Gusto mo bang ulitin natin yung tanong? Evander, pakiulit yung Hindi, tanong para kahit magkaroon sasagot. ng Sige po, ano. sige po. Ulitin kong Sige. tanong bro Ilipin ha. Sabi mo kasi kanina bro, ang babae dapat mahaba ang buhok. Halimbawa bro Ilipin, meron kang nakitang isang Afrikana na maikli lang yung buhok, hindi mahaba ang kanyang buhok. Yung bang babaeng Afrikana, babae o hindi babae? Objection muna ako, Mr. Moderator, bago ako sumagot. Objection. Ang Affirmative. objection ko kasi, ang tinutukoy ko, which is specific, nasa paksa naman Kristiyana. Ang tanong niya kasi, babae. No? Hindi naman niya sinasabing Kristiyana So, i-specific niya yung tanong. Rephrase niya. Counter objection, moderator. Napansin niyo naman, Okay, sige, moderator, counter-objection. ang aking pagtatanong ay hindi naman nakakalabag sa rules na pinagkasunduan. Siya po mismo ang merong tindig na sabi niya, presentation yun ang babae dapat mahaba ang buhok. Pahayag niya yun. Yung pahayag niya, yun ang ginamit ko sa pagtatanong sa kanya ngayon. Huwag niya pong iwasan. Sagutin niya na lang ang diretso. Follow up, Mr. Moderator, Kristiyana ako. Babae na referring sa Kristiyana, kaya nga sumisitas tayo. Nasa topic naman. Hindi lahat ng babae. Okay, Kristiyana ganito pinag-uusapan. ganito na lang kasi pareho kayong may objection. Evander, kung hindi binanggit ni Ilipin ang salitang Afrikana sa presentation, hindi pa talaga natin maisisingit yon kasi sa presentation, dun lang talaga tayo kukuha ng mga salita. Maliban na lang kung nasa rebuttal time kayo, kahit hindi binanggit, pwede nang isama yon. Siguro bro, pa-rephrase na lang uli ng tanong mo para Okay sa po. pagpapatuloy natin. Okay po, babaguhin ko na lang tanong ko para sa Bro Ilipin. Bro Ilipin, sinabi mo kanina na kapag ka maiksi ang buhok ng isang babae, nagkakasala sa Diyos. Tama ba ito o mali? Yung Kristiyana, kapag Objection, tutol niya yung moderator. kanyang buhok, Objection, moderator. Moderator, wala bang warning dyan, moderator? Pang ilang beses na po yun. Moderator, nagkakape po kayo. Moderator, Parang problemado yung nagkakape po kayo. natin. Pag paputol-putol yung moderator natin, baka kailangan yata ng palitan yung moderator. hindi, okay lang yan bro, kasi alam niya yung rules okay lang yan. Moderator, Alam niya yung rules andyan ka pa, moderator. Okay, may objection? Moderator, katulad po kanina, sana may warning na sapagkat maraming beses na pong hindi po sumunod sa rules, sumabag sa rule. Hindi niya po sinagot ng categorical. Ang categorical, tama ba o mali? Hindi po sumagot, nagpaliwanag na lang. Sana po ay may kaukulang pagpapasya. Okay, sige. Moderators time tayo dahil pinaalalahanan naman natin ng affirmative na ikaklaro niya pag categorical yung yes or no. So kung nagkaroon siya ng pagkukulang at 3 beses na, bibigyan natin ng warning kapag sa categorical na pang-apat ay hindi niya kinumpleto yung yes or no niya at sumagot na lang siya. Babawasan na lang natin ng 1 minuto yung kanyang rebuttal. Okay ba yon? Okay, tuloy na natin bro. Okay. Okay. Sige, tuloy, Bander. Ulitin ko ang tanong, Bro Ilipin, na para maliwanag naman sa lahat. Sabi mo kasi kanina, Bro Ilipin, pag maiksi ang buhok ng isang babae, nagkakasala sa Diyos. Tama ba ito o mali? Sagot natin, specific, yes, sa babaeng Kristiyana. Kasi yun ang utos ni Kristo kung sakop ka na ng kautusan, yes, no? Ngayon, dun sa sinasabi ng iba na hindi pa sakop ng kautusan, meron din namang dikta yung katalagahan. So, maaring magkasala pa rin sila kahit hindi sila sakop ng kautusan ni Kristo ayon sa katalagahan. Yun ang sagot natin. Ayun, next question. Halimbawa, ang isang MCGI nakatanggap ng kautusan o aral, nagpagupit ng buhok, bunga ng kanyang karamdaman o pagkakaroon ng kanser. Nagpagupit siya ng buhok, umikli ang kanyang buhok. Yung bang MCGI
na umikli ang kanyang buhok sapagkat nagpagupit, nagkakasala o hindi nagkakasala? Sagot dyan, no, hindi siya nagkakasala. Kasi Objection, naiintindi- moderator. Objection, moderator. Counter-objection din. Sige, counter-objection din ako. Moderator. Objection. Sige, anong Moderator. objection? Moderator, ang pakisuyo ko lang para maganda po ang daloy ng usapin ay sagutin niyo po kaagad ng yes or no o kung ano ang Counter-objection ako, Mr. pinagpipilian na Moderator. categorical. Sapagkat ang inuuna niya po kasing termino ay hindi na po doon sa categorical kundi sarili na niya pong salita, wala po sa categorical. Sana po makasunod Counter-objection. po ang ating Mr. kasama Moderator. sa rules. O sige, Counter-objection counter-objection na. mo na. Counter-objection. Itong kausap natin, sinungaling, may record naman to eh. Sabi ko nga no eh. Huwag kang sinungaling bro. Sinabi ko na nga no eh. Tsaka Objection, tayo moderator, side comment na po. Sinungaling daw po, side comment okay lang yun. yun bro. Sinabi ko Wala lang yun. wala bang warning dyan, moderator? Ad Okay hominem lang yun po bro. yun. Kasi naka-record Hindi, naman meron yun. tayong napag-usapang warning kung sakaling umabot na sa pang-apat na doon sa categorical question ay hindi na kukumpleto yung yes or no, may bawas na 1 minuto yung rebuttal time. Tsaka Mr. Moderator, nagsalita ako ng no bago ako sumagot. May problema yata sa tenga. Okay, yan, tanungin ako. muna natin si Pepsi. Pepsi, narinig mo ba yung salitang no? Sa sagot ng affirmative? Nagpaliwanag lang saglit bro, saka nagsabi ng no, doon lang, yun lang. Hindi, Ang nagsalita ako sinabi ng niya no, kasi bro, naka-record dyan. ang sabi niya kasi, ang Sabi ko, sagot no. ko, ang sagot ko, hindi ko ganun bro, diretso ka Kaya nga, dapat. no Huwag mo nga nang yung idaan sagot sa ko eh, asang bro, eh. sagot. Hindi, Kaya nga, sinabi mo pa kasi, Tanungin ang mo lang sagot si ko, Elifin Wala, muna. wala namang explanation dun eh. Affirmative. Wala namang Affirmative. explanation Ano dun ba eh. ang unang binanggit mo? Ano ba ang unang binanggit ng affirmative? No, bago ka sumagot? Oo. nako, May yari. categorical nga tayo eh. Masyadong ma-technical yung kausap natin. Kung no ang sagot mo at nagpaliwanag ka, dapat wala ng objection. Pero kung may Kaya nga, objection, ma-technical lang. baka hindi narinig. Pwede bang pakiulit mo yung sagot mo sa mismong tanong ng negative side? Opo, ulitin ko na lang po yung tanong para po Okay, pakiulit na lang maunawaan yung natin. Okay po, ganito yon bro, Ilipin. Meron nga kasing kapahayagan kapag maiksi ang buhok ng isang babaeng Kristiyana, nagkakasala. Halimbawa, mayroong MCGI, nagka-cancer, nagpagupit ng buhok, umiksi ang kanyang buhok. Bro, Hilipin, ulitin ko ang tanong ha. Kapag ang isang MCGI nagpagupit, umikli ang kanyang buhok, bunga ng karamdaman. Ulitin ko. Ang isang MCGI na babae, umikli ang kanyang buhok, nagpagupit, nagkakasala o hindi nagkakasala? No. Bakit? 103.14 ng awit, naiintindihan ng Diyos yun. Diba? So, ang sinasabihan nun, yung wala namang masyadong problema, lalo't health, diba? Siyempre, natural, nagkasakit ka, naiintindihan ng Diyos yun. Pero kapag okay ka na, hindi ka dapat magputol ng buhok. Yun sagot natin. Okay, next question. So, okay lang sa isang babaeng MCGI na magpagupit ng buhok basta mayroong sakit? Yes or no? Yes, pwede. As long as yun ay dikta ng katalagahan. Kasi kapag naggagamutan, natural naman, yun ang nagiging nature eh. Yung kanyang buhok nalalagas eh. At kung minsan, lalo na kung may sugat yung ulo, natural. For medical, kailangan yun ay pagalingin. Siyempre, puputulan siya ng buhok. Naiintindihan ng Diyos yun. Okay, next question. Halimbawa, ang nakasulat kayo sa talata, yung mahaba ang buhok. Kaya ang aral ninyo, bawal magpaputol ng buhok kasi dapat ang babae mahaba ang buhok. Tanong sa Bro Ilipin, kapag ba nagpaputol ng buhok ng isang babaeng Kristiyana sa parloran, yan ba'y iiksi ba ang kanyang buhok o namamalaging mahaba? Natural, mamamalaging maiksi yun kapag pinaputulan sa parlor. Diba? Pero ang isang Kristiyana, wala namang sakit, wala namang problema. Hindi magpapaputol sa parlor yon, biblically speaking. Kasi alam niya yung aral na nakasulat, which is hindi mo kayang gibain dahil nakasulat. Ang may mahabang buhok ay kapurihan sa isang babae. Yun ang sagot, nakasulat.
Anong talata sa Biblia na bawal magpagupit ng buhok ang isang babaeng Kristiyana? Nakasulat. Anong talata? 11:6 ng unang Korinto. Burahin mo, panalo ka na. Time na. Time na po, Mr. Moderator. Wala na pong, ano, hindi po ba yung moderator? Wait lang natin, moderator. Moderator, nandiyan ka pa ba, bro? Yes, nandito pa ako, nasa bus ako. Sige, objection habang nasa bus. Hindi, tapos na po. Tapos Mag-i-stand na yung paliwanag na lang, bro. negative. Mag-i-stand na Okay. yung negative. Okay, kung natapos na yung ating Q&A, ito naman yung panig ng negative sa kanyang pagtitindig ng 7 minuto. At kung ready na siya, ready na rin ang timer natin dyan. Start na. Ayun po. Mic check muna tayo, mic check. Maliwanag ko ba Rinig ako po, dyan? rinig po. Rinig, bro. Rinig. Ayun. Alam niyo po mga kaibigan, napansin niyo po ang pagsagot ng ating kasama. Meron siyang isang talata na nilatag niya rin na iniiwasan niya. Yung talatang Santiago 4:5. Sabi niya roon, paliwanag niya pa, may kabuluhan ang nakasulat. So makatwid, pinatotohanan niya na yung may kabuluhan lang ay yung mga nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang hinahanap ko sa kanya na talata, ano po ba? Bawal magpagupit ng buhok ang isang Kristiyana. Pero ang ibinigay niya namang talata ay unang Korinto 11:6. Ang nakasaad po dito ganito, kung ayaw magtakip ng ulo ang isang babae, magpaputol na lang siya ng buhok. Ngunit, kahiyahiya naman sa babae ang magpaputol ng buhok o magpakalbo. Kaya dapat siyang magtakip ng ulo. Tanong sa inyo mga viewers, sa talatang unang Korinto 11:6, may nakasulat ba doong bawal magpagupit ang isang babaeng Kristiyana? Meron o wala? Pakisagot nga po mga viewers. Alam ko po mayroong electronic Bible dyan Open naman ang Biblia sa Google. Pakilatag niyo po, pakihanap niyo po. Unang Korinto 11:6. May nakasulat ba diyaang bawal magpagupit ng buhok ang isang babae? Ang mga viewers po, ilipin ang saksing buhay. Hindi po saksing sinungaling ang mga yan. Merong ding Bibliang batayang ang mga yan. Walang nakasulat doon bro na bawal magpagupit ang isang babaeng Kristiyana. Saan mo pinagpupulot? Saan mo kinukuha yung paliwanag mo? Guni-guni mo lang Brad. Yun ang realidad bro. Yun ang totoo. Guni-guni mo lang ang sinasabi mo. Wala naman talaga sa talata ng Biblia. Alam mo bro, meron ka pang sinagot na hindi lang parang talagang tagilid. Ang tanong ko sa iyo kanina, kapag ang isang babaeng Kristiyana pumunta sa parloran, nagpagupit ng buhok, nagpaputol ng buhok, yung bang babaeng Kristiyana nagpagupit ng buhok, na mamalagi bang mahaba ang kanyang buhok o maiksi? Ang sagot mo, maiksi. Teka lang mga viewers, yung mga anak ninyo, yung mga asawa po ninyo na mahilig pong magparlor, magpapagupit ng buhok. Tanong ko po sa inyo, doong nagpagupit ng buhok ang anak ninyo dahil sa mayroong okasyon o ang asawa ninyo, nagpagupit ng buhok sa parloran, maikli ba ang buhok nila o namalagi pa ring mahaba? Isagot nga po dyan sa viewers natin, mas maganda sila ang sumagot. Kapag po ba nagpagupit ang isang babae na gusto maging maganda, maging kaaya-aya ang tingin ng mga tao sa kanya, kapag nagpagupit ba sa parloran ang isang babaeng Kristiyana, maikli na ba ang kanyang buhok ng tulad sa lalaki? Hindi, di ba? Mahaba pa rin naman.
Kaya nga, Bro Ilipin, bagamat nagpapagupit ng buhok ang babae, mayroon pa ring lambong. Mahaba pa rin ang buhok. Kaya nga, kung i-apply ang doktrina ng MCGI doon sa Africa, maraming mga babaeng Afrikana doon ang sasalungat, magre-revolusyon. Isipin mo, pag maikli ang buhok, nagkakasala. Edi racist ang aral ninyo, bro. Ibig sabihin na exempted yung mga babaeng Afrikana na maikli talaga ang buhok sapagkat para sa aral ninyo, yung maikli ang buhok nagkakasala. Bro, maliwanag. Walang talata sa Biblia, walang nakasulat sa talata ng Biblia na bawal kang magpagupit ng buhok. Alam mo bro, kaya nagpapagupit ng buhok ang babae hindi para pahihain ang kanyang sarili. Kaya nagpapagupit ng buhok ang babae para maging maayos, para maging magandang tignan. Hindi para maging, kumbaga, parang lusang tignan eh. Alam niyo po mga viewers, may nakita kasi ako sa kalye. Isang babaeng nawala po sa sarili. Mahaba na rin ang kanyang buhok nasa talampakan na. Para bagang mahaba-haba ng buhok kasi hindi na inaalagaan ng sarili. Wala na sa ayos, hanggang talampakan na ang kanyang buhok. Kaya nga, yung mga babaeng tunay na Kristiyano, kaya nagpapagupit para po yun sa kaayusan. Pero namalagi pa rin, mahaba pa rin naman ang kanilang buhok. Nagpagupit, mahaba pa rin. Hindi yun maikli, mahaba pa rin ang buhok. Kaya nga, mayroon akong MCGI na tinatanong sa mga nakaraan ilang inches ba ang batayan ng mga MCGI sa pagsasabing maikli na ang kanyang buhok? Hindi po kayang sagutin yan ng isang MCGI kasi ang kanilang aral o doktrina wala naman sa hulog, bunga lang ng sariling guni-guni o gawa-gawa lang ng isang tao na wala naman talagang batayan sa Biblia. Isipin niyo po yun, wala palang batayan sa Biblia, ibig sabihin, iba yun sa ipinangaral ng mga apostol. Sapagkat hindi naman talaga nakasulat sa Biblia. Batay pa nga po sa Galatia 1:8, sabi doon ng mga apostol, paparusahan anya yung mga ngaral ng iba sa kanilang ipinangaral. Galatia 1:8 po yan. Isipin niyo po yun, maniniwala ba kayo sa mga taong nagtuturo, nangangaral ng iba at hindi naman talaga nakasulat sa Biblia? Ang aral pa nila, bawal magpagupit ng buhok ang babaeng Kristiyana pero hindi naman matagpuan, hindi naman pala nakasulat sa Biblia. Mga MCGI, prangka po ito. Ayaw na naming maparusahan kayo sa araw ng paghukom. Yung aral nyo na yan, alam din ninyo hindi nakasulat yan sa Biblia. Walang nakasulat sa Biblia, bawal magpagupit ng babae, bawal magpagupit ng buhok ang isang babaeng Kristiyana. Hanapin nyo, tagpi-tagpiin nyo ang Biblia. Kahit ikaw bro Ilipin, kahit di pagbibigyan ka namin ng 20 years, hindi mo mababasa sa Biblia, bawal magpagupit ng buhok ang isang babaeng Kristiyana. Sabi mo pa, utos ni Kristo na bawal magpagupit ang babaeng Kristiyana. Bawal magpagupit ng buhok pero wala namang ganun sa Biblia Maliwanag, hindi po yan aral ni Kristo. Wala na yung moderator Wait natin. Wait natin yung moderator. Paki-check nga siya host dyan sa sa audience, baka nandyan. Wait lang natin. Up mo raw host si moderator. Ayan. Malinaw na ba yung boses ko dyan? Oo, maliwanag. Okay, okay. Tuloy na tayo. Yan po mga kaibigan, natapos na ang tindig pagtutol ng ating negative side si Evander at ibibigay naman natin ang 5 minuto na pagtatanong sa panig ng affirmative kay Elipin. Time start now.
Una kong tanong kay Evander, yung lambong na mahabang buhok sa Biblia. Ang tanong ko sa 11:6 ng unang Korinto, utos ba yon ni Pablo? Sabi ni Pablo, maglambong siya. Utos ba? Yes or no? Utos. At walang utos doon na bawal kang Salamat. magpagupit. Ay, objection, moderator. Moderator? Okay, sige, objection. Apor. Sa larangan po ng debate, ang pinag-uusapan, salita ng Diyos, usaping Kristiyano, dapat mag-uugaling Kristiyano. Nag-i-interrupt po habang sumasagot, nasa rules, bawal interruption. Sana po mawarningan para po ay matuto ng rules. Okay, sige, Mr. noted yung Moderator, objection. Mr. Moderator, Okay, bago Elipin, natin may ituloy, objection ka? gusto ko lang i-confirm, Mr. Moderator, kung narinig nyo yung salita niyang yes ang kanya confirmation, gusto ko lang alamin sa inyo kung yes ba yung sinagot niya. Hindi ko masyado na nahabol Kasi yung kasi ang narinig unahan. ko sagot niya yes. Pakitanong mo nga muna siya, Mr. Moderator, bago natin ituloy. Teka, Kung ang categorical niya yes, Sige, ulitin mo ang tanong mo at pasuyo, huwag ka mag-interrupt. Ulitin mo ang tanong mo. okay, ulitin na lang muna natin. Ulitin natin. Pagkatapos, pag sumasagot na ng 20 seconds, huwag munang i-interrupt yung sumasagot bago mag-follow up question. Mr. Moderator, ito na yung tanong ko. Gusto ko lang confirmine kasi ang narinig ko yes eh. Ang tanong ko, yung lambong na mahabang buhok, ang tanong ko ganito, sa 11:6 ng unang Korinto, sabi ni Pablo, maglambong siya. Yung phrase na yon, utos ba yon o hindi? Yes or no? Utos yun. Yes, utos yun. Nga lang bro, walang utos doon na bawal kang magpagupit ng buhok. Bro, saan mo napulot kapag nagpagupit ka na ng buhok, hindi na mahaba ang buhok mo? Mahaba pa rin ang buhok ng babae kahit na magpaputol. May lambong pa rin. Kaya nga mali ang unawa ng MCGI kung mo nagpagupit, hindi na mahaba ang buhok ng babae. Maling pagkakaunawa Yung po 20 yan. seconds, Mr. Moderator. Nag-interrupt Okay. na naman. Pasensya na, may Interrupt na. bumibili kasi. Sige, next question. Pasensya na. Host tsaka Mr. Moderator yung 20 seconds. No? Okay, pasensya na bro. Next question. Pasensya na kasi may bumibili. Okay lang bro. Okay lang. Sabi niya, utos daw. Bro, sabi mo utos yung lambong na mahaba ang buhok. Sabi mo aganita, yung praise na maglambong siya utos. Ngayon bro, salamat Ngayon, ito yung tanong ko sa'yo bro. Kung totoo yung sinabi mo kaganina, na hindi utos na magpahaba ng buhok, saan mo mababasa bro, yung lambong na mahabang buhok? Sabi ni Pablo, huwag maglambong. Anong sitas yun? Objection, moderator. Moderator. Objection. Moderator, kung nakikinig lang na mabuti ang ating kasama, hindi namin pinag-uusapan ang Objection wag maglambong o wag magpahaba ng buhok. Ang pinag-uusapan namin, ang paksa, bawal magpagupit ng buhok ang babaeng Kristiyano. Yun ang aming pinagpapaksang usapan. Wala akong sinabing dapat walang lambong ang babae. Wala akong sinabing ganon. Dapat magtanong siya sa aking nilatag. Okay, Counter objection, sige. Mr. Moderator. Objection mo na, Kasi Elipin. sabi niya kaganina, tutol siya doon sa mahabang buhok eh. Kasi ang stand nga niya, pwede magpagupit. Kaya tinatanong ko siya doon sa sinabi niya kaganina sa stand. Ang tanong ko sa kanya, saan mo mababasa na yung lambong na mahabang buhok, inutos ni Pablo, wag maglambong. Yun ang nakaano naman sa topic namin. Sagutin lang niya ako ng categorical doon. O, bigyan niya ako ng verse. Yun lang, Mr. Okay, Moderator. moderators, time muna tayo kasi sabi ni Evander, kung hindi naman sa nilatag niya, doon mabubuo ang tanong dahil presentation pa yon, hindi muna natin ibabalid yung tanong unless na iyan ay rebuttal time na. Sa rebuttal, pwede na kahit hindi naman binanggit, pwede na nating isali. So kung alin lang yung sinabi niya muna dyan sa presentation niya, doon ka na lang muna bumuo ng mga specific na yung sinabi niya para wala na siyang ma-object sa tanong mo. Okay, tuloy tayo. Next question na bro Elipin. Ito next question. Dahil tutol ka na ang babae ay bawal magpagupit, no? Tutol ka dun eh. So, bigyan mo nga ako ng verse, kapatid, na Kristiyana, no?
Kristiyana na nagpagupit. Bigyan mo ako ng pangalan sa Bible. Wala akong maibibigay sa na pangalan sapagkat huwag kang tumawa bro sapagkat wala sa ayos yan, hindi ugaling Kristiyana yan. Batay naman sa Biblia bro, sabi, unang Korinto 14:40, kung di ako nagkakamali, gawin mo ang lahat ng bagay ng may karapatan at ng may kaayusan. Yun ang ginagawa ng babae nagpapagupit. Sunod kong tanong, kaibigan. Sunod kong tanong. Tutol ka na ang babae ay bawal magpagupit. Tanong ko, yung bang pagpapagupit ng isang babae ay pag-aalis ng lambong sa kanyang ulo? Yes or no? Hindi, sapagkat kahit na nagpagupit ng buhok ang babae, na malagi may buhok pa rin. Mahaba pa rin ang kanyang buhok o mayroong lambong. Maliban na lang kung yung nagpakalbo siya, ayun, wala na talagang lambong yun kasi nagpakalbo. Iba ang nagpakalbo doon sa nagpaputo lang. Kaya nga, yung aral ng MCGI, mali talaga yun. Next question. Mr. Moderator, hahamunin ko siya ng showdown. Oo. Paki-post mo na yung Okay, time. noted. Oo. Sabi niya- Granted ang showdown. Sabi niya, yung pagpapagupit ng buhok, hindi maituturing na pag-aalis ng lambong sa babae. Sinabi niya yun eh. So, kung mabasa ko mali ka, na yung pagpapagupit, tantamount pag-aalis yun ng lambong na mahabang buhok sa babae. Tatanggapin ba niya nagkamali siya kapag nabasa ko, Mr. Moderator? Ito, yan ang showdown mo. Ito po, para maliwanag po sa lahat, yung kanyang showdown, kapag ka nabasa niya mula sa Biblia, kapag ka nagpagupit ang babae, matik, kalbo na, sang-ayon ako doon. Pero pag Mr. hindi ka Moderator, noon, objection. wag na lang. Mag-next question na lang siya. Objection, Mr. Kapag ka Moderator. nagpagupit ng buhok ang Objection, babae, matik, Mr. kalbo na. Moderator. Doon, sang-ayon ako doon. Objection, Mr. Pero pag Moderator. hindi, wag na, mag-next na lang siya, bumawi na lang siya sa next Counter objection, question. Mr. Moderator. Kasi Okay, noted. Sige, Elipen, objection. hindi niya hinaharap yung objection ko eh. Pumupunta siya sa kalbo eh. Harapin Yun mo nga, bro yung bro, eh. argumento ko. Tahimik ka muna bro, tahimik ka muna. Yun Kung yung hindi sa'yo, ako eh. nagsasalita. Sige, Ang showdown go. ko sa kanya bro, yung pagpapagupit ng babae, tantamount pag-aalis ng lambong sa babae. Wala akong sinasabing kalbo. Ngayon, harapin niya yon. Huwag siya pumunta sa kalbo. Harapin niya kung gusto niyang harapin yung showdown ko. Kung ayaw niyang harapin, say pass. Huwag kang pupunta sa kalbo. Wala Ito, naman akong counter sinabing objection kalbo. naman, moderator. Yung lambong, buhok yan bro, ilipin. Baka hindi mo alam. Kapag ka nagpakalbo ka, wala ka na talagang lambong nun. Kaya nga, patunayan mo, Again, yung Mr. showdown mo. Moderator. Ay, teka lang, huwag ka na Ang mag-interrupt. nagpapashowdown bro, siya Nag-interrupt. lang magpapashowdown. Kaya nga, Sasagot lang siya tatanggapin ng ko yes or yan. no. Eh di magpas ka, hindi Tatanggapin mo ko kahit yan. Hindi, kalma ka lang bro. Moderator's time muna. Magpas ka, Masyado hindi kang mo kahit mainit tanggapin. eh. Huwag kang pupunta sa kalbo, di naman kalbo tanong ko sa'yo. Moderator's time muna. Magpakalbo Magpas ka ka, na lang hindi bro mo kung kahit- ganyan ka bro. Magpakalbo ka na lang bro, kung hindi mo kaya sagutin. Magpakalbo ka na lang. Kung walang lambong bro, kalbo yun bro. Magpakalbo ka na lang bro, kung hindi mo kaya sumagot sa showdown. Hold on muna. Tatanungin ko muna yung negative side. Evander, bilang negative side, pwede mong tanggapin yung hamon, pwedeng hindi para makapag-next question. Ano ba ang pasya mo? Tatanggapin mo o mag-next question tayo? Pag ang hamon po ay ganito, kapag nagpagupit ang babae kalbo agad, tanggap ko. Pag hindi, mag-next na lang siya. Mr. Okay. Moderator, hindi yun ang hamon ko eh. Hindi yun ang hamon ko Affirmative. yung kalbo eh. Doon Doon siya sagot sumagot ni bro eh. Evander, Doon siya okay ka sumagot na ba sa doon? hamon ko eh. Hindi bro, ang sinasagot niya, yung hindi ko hamon, ang hamon ko, kung mabasa ko, yung pagpapagupit ng babae, wala akong sinasabing kalbo eh. Nagpagupit yung babae, tantamount yun ay pag-aalis ng lambong kung mabasa ko, kasi doon siya tutol eh. Tatanggapin niya, nagkamali siya. Moderator's time Yun ang tayo. hamunin mo, huwag kang pupunta sa kalbo. Hindi Hindi naman lahat ng nagpapagupit kalbo. Yun nga, yung lambong nga bro, Okay na, buhok okay. nga yun bro Hindi Ano ba? tinatanggap yung hamon mo. So next question tayo kasi Ayan, hindi ayan, tinanggap Mr. Moderator, yung hindi hamon tinanggap. ng Okay, affirmative. thank you. Next question. Next ka na lang. Next question. Ito. Kung mabasa ko sa Biblia, yung babae na may mahabang buhok, yun yung may lambong at hindi kalbo. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, nagkamali ka. Para sa'yo kasi, ang kalbo, walang lambong eh. Objection, moderator.
Objection. Moderator? O, counter objection din. Sige. Wala pa. Kalma ka muna dyan eh. Mr. Saint, rinig ba kami bro? Bro, Mr. Saint. Moderator, maliwanag po sa rules na dapat ang itatanong niya based lang din sa nilatag ko. Kailan ko ba sinabi na ang babae okay lang walang lambong? O magsisinungaling ang kabila. Wala Objection akong ako, sinabing Mr. Moderator. ganon. Teka lang bro, masyado kang mainit. Kalma ka muna. Ano, Bro Lipin, kalma muna. Wala akong sinabi na okay lang na walang lambong ang babae. Nagtataka lang ako, bro moderator, ba't niya pinipilit sa akin ang hindi ko naman sinabi? Sinabi ko bang okay lang na walang lambong? Wala akong sinabing ganon. Baging totoo siya sa kanyang pagtatanong, huwag siyang mandaya. O, counter dapat- objection. Dapat nasa nilatag ko yung kanyang tinatanong. O, counter objection, Mr. Moderator. Ano? Nasa nilatag niya. Nasa nilatag niya, kaya nga tutol nga siya doon sa tema eh. Ang tema, yung pagpuputol ng buhok ng isang babae, paglabag sa isang Kristiyana ayon. Tutol nga siya eh. Yun ang hinahamon natin sa kanya. Siya kasi ang kanyang sinasabi, ang walang lambong kalbo. Kaya ang hamon ko sa kanya, kung mabasa ko, kapag pinutulan yung mahabang buhok, kahit may buhok, ang ibig sabihin sa Biblia, walang lambong. Kung mabasa ko, tatanggapin niya, nagkamali siya. Puntahan niya ako doon. I-accept mo yun. Stand mo yun eh. Mr. Moderator, yun lang. Okay, sige, moderators time tayo, no? Tinatanggap mo ba yon yung tanong na yon negative sa nilatag mo o hindi mo tinatanggap yung tanong na yon? Hindi ko tinatanggap na nilatag ko ang kanyang sinasabi na okay lang na walang lambong ang babae. Pag sinungaling po yun, moderator, sana maging totoo siya. Okay. So kung hindi mo nilatag yon, magni-next question na tayo. Okay lang bro, kung Philippines, inatrasan. since Sige, na next question hindi na. nilatag, hindi natin maipipilit yung objection mo doon. So next question tayo. Okay po bro, kung inatrasan. Next question na lang tayo. So, Walang ito next atras question doon, po, bro. kaibigan. Sige, next. Tahimik ka na bro. Ito. Sabi mo kanina, kapag inalis ang lambong, kalbo, lalabas. Sabi mo yan eh. Saan mo mababasa sa Bible yung kalbo? Yung kalbo, ang ibig sabihin nun, iniksian ng buhok. Anong talata sa Bible? Andyan sa unang Korinto. Ang ibig sabihin ng kalbo, talagang maiksi talaga ang buhok, bro. Saan ka nakakita ng kalbo Objection, na Mr. Moderator. mahaba ang buhok? Objection, Mr. Moderator. Teka lang, Objection, Mr. Moderator. Okay. saan ka nakakita ng kalbo na mahaba ang buhok? Mr. Maiksi Moderator, talaga yun. nagsasalita. Hindi pa niya oras magsalita. Objection. Okay, sige, Ang hinahanap ko objection. sa kanya, bro, verse na kapag ang isang babae nagpakalbo, ang ibig sabihin maiksi ang buhok. Yun ang hinahanap ko sa kanya eh. Ibigay niya sa akin yung talata. So, yan bro, violation ha. Nagtanong ako, walang verse, nagpaliwanag. Ibigay yung verse. Violation yan. Counter objection, moderator. Moderator, naglatag ako ng talata eh. Sabi ko unang Korinto Wala siyang sa nilatag. bandang... Walang nilatag bro. Wala kang nilatag. Pilipin, kalma ka muna. Maging maayos Host, ka, walang bro. nilatag. Ayon sa record, wala. Nagpaliwanag lang. Masyado kang defensive eh. Ang sinite lang, aklat, Bro, walang talata. ang gulo-gulo talaga ng mga MCGI, no? Pansin niyo mga viewers, ganyan ng MCGI. Okay, Tahimik na Ilipin, Ilipin. paraanin muna natin si Evander since Sige. talata yung hinahanap mo ay maibigay niya yung talata na sinasabi niya, yung inihingi mo. Sige Evander, pakibigay kung may talata at least mabasa ng affirmative. Oo. Nasa talatang ano yan unang Korinto 11, 4 hanggang 6, sa saling ESND. May binabanggit doon na kalbo na yun ay tumutukoy sa babae. Nga lang bro Ilipin, nagtaka lang ako sa'yo. Para pala sa'yo, pag kalbo, mahaba pa rin ang buhok. Bro, ewan ko lang sa mga viewers. Mga viewers, kayo po yung tanungin ko. Yung bang kalbo, mahaba ang buhok, may lambong pa rin yun? Kasi ang lambong bro Ilipin, baka hindi mo na-gets, yung lambong, buhok talaga yun bro. Mahaba talaga yun. Ewan ka na lang kung naunawaan ng iba yan. Sana na-gets din ni bro Ilipin. Ilipin, mayroon siyang ini-insight na talata sa Korinto, na kuha mo ba?
yung binibigay niya kanina. Oo. Okay, so kung okay na sa'yo, next question na tayo. Oh, next question ako, bro. Okay, next question. Next question ako, bro. Ito yung tanong ko, bro. Yung terminong kalbo, bro. Yung terminong kalbo, bro. Talagang maikli talaga ang buhok ng kalbo, bro. Tahimik, bro, tahimik ka muna. Objection, Mr. Moderator, nagsasalita, di pa ako tapos, no? So, second round na yan. Counter objection moderator paputol-putol kasi magtanong Kala ko tapos na. Oras ko ng pagtatanong sumisingit. Sige na, Objection sige. yan, Mr. Moderator. Okay, moderators Dalawa na time yan. muna, moderators time. Mr. Evander, may rules tayo na hintayin mo nang makatapos yung pagbubuo ng tanong at bago tayo sasagot. Okay, sige, tuloy po tayo. Oh, ang tanong ko, bro, ganito, sa 11:4 hanggang 5 ng unang Korinto, no? Yung terminong kalbo sa Greek, which is phylakros, no? Nakasulat ba ng letra por letra sa unang Korinto 11:4 hanggang 5? Yes or no? No, kasi ang kalbo ay Tagalog, hindi naman Greek. Bro, ba't mo hahanapin ang Tagalog doon sa Greek? Tagalog nga yan, bro Ang nakasaad dyan, Biblia pa rin naman ang ating binabasa. Mayroong kalbo. Ang kalbo, bro, hindi mahabang buhok yan, bro. Sana maunawaan mo na yan, nakakaawa lang. Mayroon palang taong naniniwala pag kalbo mahaba ang buhok. Nako, umalis na kayo dyan. Ito, Mr. Moderator, showdown. No, showdown. So, inamin mo kaganina, wala yung terminong Greek, yung phylakros na kalbo doon sa 11:4 hanggang 5. Ito. Meron ka bang maipapakita sa akin sa Tagalog, no? Kalbo at yung babaeng nagpagupit pero may buhok. May maipapakita ka ba sa akin na ang ibig sabihin noon sa Biblia ay inalisan ng lambong? Anong talata ibigay mo sa akin? Ang talata, unang Korinto 11:6, merong binabanggit doon na kalbo. Thank you. Nang katulad ng hinahanap mo na pagkalbo, mahaba pa rin ang buhok. Bro, nagtataka lang ako sa'yo, ba't mahaba pa rin ang buhok ng kalbo? Talagang maikli yan. Kaya nga bro, wala sa Biblia, kahit hanapin mo ngayon, wala sa Biblia na bawal magpagupit. Time na. Thank you. Oh. Rebuttal na, bro. Mr. Moderator, rebuttal na po. Sa affirmative. Affirmative mo na, bro. Rebuttal na. Okay, Sige, madam. maraming salamat. At natapos na tayo sa 5-minute na question and answer. Sa negative side, papaanig naman tayo rito sa rebuttal time ng affirmative na 7 minuto. Kung handa Ayun. na ang ating affirmative, time start now. Ayun, salamat sa pagkakataon. Ano? Alam nyo, yung kausap natin, gumagamit lang ng playing of words. Gumagamit ng mga talata, pero wala sa talata yung kanyang pinagbabatayan. Alam nyo, yung huling tanong ko, bakit ako nag-thank you, ang tanong ko sa kanya, yung inahitan at yung kalbo, saan mababasa, walang lambong. 11:6 daw ng unang Korinto. Tapos na usapan, talo na siya. Bakit? Ang tindig nga natin, yung inahitan, may buhok yon, walang lambong, tantamaw. Lalo naman yung kalbo, inalis mo yung buong buhok kung yung inahitan, may buhok pa, walang lambong. Sa sinasabi ng Biblia, 11:5 hanggang 6 ng unang Korinto. Yung pakayang nagpakalbo, na wala namang valid reason, lalong walang lambong yun. Sabi niya, 11:4-5 daw, ang tanong ko sa kanya, saan mo mababasa yung inahitan? May buhok yon. At yung kalbo, walang lambong. 11:6 daw ng unang Korinto, 11:4-5 daw. Talo na siya. Alam nyo, playing of words yung ginagawa niya, hindi niya na napapansin, sa kanya bumabalik Makikita nyo, yung kanyang playing of words, sa kanya bumalik. At tinanong natin siya kanina, sinong Kristiyana nagpagupit? Wala Sa akin, ibalik mo yun, meron akong maipapangalan sa'yo Siya, anong pangalan, Kristiyana nagpagupit? Wala. Kahit siguro itanong ko sinong Kristiyana nagpakalbo? May maipapakita ka ba? Kapag nakapagpakita kahit sinong INC, may Kristiyana, nagpagupit o nagpakalbo, INC na agad ako. Pero sa debate na to, kapag walang nailitaw tong kausap natin, lubog. Baon ng ulo nito sa lupa, sabog ang ulo nito. Walang talata Ang ginagawa niya, playing of words. Pero nakita nyo, yung 11:6 inamin niya. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa? Yung inahitan o ginupitan at yung kalbo. Ang ibig sabihin, walang lambong. 11:4-5 daw ng unang Korinto. Talo ka na.
Oh, ano pa pag-uusapan natin dito? Inamin mo na ang tindig ng afirmatibo. Mag-aral ka muna, kaibigan. Huwag ang gagawin mo playing of words. Tignan nyo, naglatag siya kaganina. Walang ibinigay na mga talata. Walang inistan. Ang tanong ko nga sa kanya, saan mo mababasa? Sabi ni Pablo, huwag kayong maglambong. Wala raw talata. May nabasa ako, 11:5 hanggang 6. Maglambong siya. Sabi ko sa kanya, utos ba yan? Sabi niya, yes. Di talo ka na uli. Utos nga eh. Ngayon, alam nyo, merong tinatawag sa Biblia na kautusan para sa nasa ilalim ng kautusan. Ang mga Kristiyana, tumanggap ng doktrina ni Kristo. Di alam nila, bawal magpagupit. Either kapag inahitan mo, maigsi ang buhok mo. Lalo naman kung magpapakalbo ka. Lalong bawal kung yung inahitan nga bawal eh. 11:5-6 ng aklat ng unang Korinto. Dahil ang kapurihan sa isang babae, yung may mahabang buhok. 11:14 dapat yung dikta ng katalagahan. Pag sinabing dikta ng katalagahan, ginupitan nitong si Evander, ikaw na nasusunod, hindi na ang katalagahan. Pala desisyon ka na lalabas. Ikaw naggupit sabi ni Pablo. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang babae, mahalay sa kanya. Di ang dikta ng tamang haba ng buhok sa isang babae, yung dikta ng katalagahan. Ngayon, hindi naman porke ang babae halimbawa maigsi, ibig sabihin wala na siyang lambong eh. Understood ng Diyos yun, halimbawa kulot ka. Hanggang dun lang yung haba mo yun ang idinikta ng katalagahan. Hindi maiko-consider na ikaw walang lambong o hindi mahaba ang buhok mo. Maaring literally, mahaba yung buhok mo pero sa paningin ng Diyos may lambong ka, hindi siya mahaba. Bakit? Kasi hanggang dun lang yung dikta ng katalagahan mo kung kulot ka eh. Pinagsasama niya yung isang katwiran na excuse. Ang tanong nga niya, paano kung nagkasakit? Di excuse. 103:14 ng aklat ng awit. Bakit isasama mo na paparatangan mo na hindi excuse na ang MCG ay nagkakasala? Mali ka ron bro. Yung unawa mo bro, lumalabas, kapiraso lang. Hindi mo alam yung other side of the truth. Sa Biblia, 119-160 ng aklat ng awit. Kabuuan. Alam ng Diyos yung ating kahinaan 103:14 sapagkat kanyang naiintindihan ng ating anyo, kanyang nalalaman na tayo. Alam niya, pag may cancer ka, nag-process ka ng radiation, natural. Yaan ay tawag nito, malalagas. At kung meron kang sugat sa ulo, natural. Mas lalong yaan ay mapapagaling kapag ginupitan ka. Hindi mo naman intention lumabag eh. Di ba? Naiintindihan ng Diyos yun. So, saan ngayon pupulutin yung argumento mo na tira-kontrahan yung sinasabi namin? Wala. At in fact, inamin mo, utos maglambong at inamin mo sa 11:5. Sabi mo, yun ang utos. Sabi ko, ang tanong ko sa kanya, saan mababasa? Kapag inahitan, kapag nagpakalbo, walang lambong. 11:5 hanggang 11:4-5 daw. Talo ka na, bro, wala ka na magagawa. Ngayon, babasahin ko ang nasa isang talata. Tignan nyo yung 11:5 hanggang 6 ng unang Korinto. Ang sabi dito mga kababayan, but any woman who prays or prophecies with her head, unveiled, dishonors his head. Kapag ang babae pala, nananalangin o nanghuhula, walang lambong ang kanyang ulo, walang kabuluhan ang kanyang ulo. It is the same as if her head was shaven. Kasing katulad din pala, nang walang lambong, dinidishonor mo yung ulo mo kapag ginupitan mo. Pareho yon. Either kalbo, either ginupitan. Sa kanya, kailangan kalbo. Kalbo lang. Kulang. Kaya pala sila INC incomplete. Sa kanya kalbo lang. Sa Biblia, hindi. Kahit putulan mo yan, kaya maiksi, pinutulan mo. Lalo naman kung nagpakalbo ka, tantamount, inaalisan mo ng puri ang ulo mo. Kasi, ang sabi dyan, it is the same as if her head were shaven. Ano yung utos ni Pablo? Ano yung kapurihan? Yung ba yung magpagupit kahit hindi kalbo o magpakalbo? Wag mong puputulin ang iyong mahabang buhok ayon sa katalagahan. Ituloy natin sa 6. Ang sabi sa 6, for if a woman will not veil herself, then she should cut off her hair. Ito yung sinasabi natin. Kung gusto mo na wala kang lambong, gupitan mo yung buhok mo. Kasi kapag ginupitan mo yung buhok mo, kahit hindi ka kalbo, wala kang lambong sa Diyos. Dahil ang utos sa Kristiyana, 11:4-5-14, dapat ang babae, mahaba ang buhok. Kaya pagdating dito sa kasunod na talata, but if it is
disgraceful for a woman to be shorn or shaven, let her wear a veil. Yun ang utos at tinanggap niya ni Evander. Talo na siya. Talo. Talo na. Pati yung nire-represent niya. Time na. Talo. Time na. Salamat. Moderator, nandiyan ka pa ba, bro? Moderator? Tayo natin yung moderator, ah. Nandito na. Sige po, Tamang-tama tapos na po yung presentation. Balik ulit tayo sa tanungan. Moderator. Okay, at natapos na ang rebuttal stand ng ating affirmative at dadako naman tayo sa 5 minutes na pagtatanong sa panig ng negative side. 5 minuto, Evander, kung ready ka na, time start now. Nakamute ka, bro, nakamute ka. Evander, nakamute ka yata, Evander. Aking camera. Pakilakihan ko. Ayun. Hindi po ba... Ayun po, mag-isimula na po. Salamat, moderator. Saan maliwanag po ako? So, dyan, maliwanag po ako dyan. Parang hindi Paliwanag po ako, kuya. Putol-putol ka, kuya, kapag open mo yung camera mo. Pag ino-open mo, Okay. putol-putol. Ayan po, okay na ngayon. Opo, okay. Yan, okay na. Okay na po ngayon. Oo. Okay na. Ayan. Okay po, magsisimula na po ako. Mga kaibigan, ito Kuya Ilipin, ikaw naman ang aking tatanungin ngayon. Pakilakihan lang po ang aking camera para po. Ang talagang tinitindigan mo, nasa Biblia na bawal magpagupit ng buhok Objection, ang babae. Mr. Moderator. kapag- Objection, Mr. Moderator. Objection. Nagtatanong pa. Saglit lang, wala pa yung moderator, bumaba. Hintayin natin. May objection ako. Oh, sige, hintayin natin. Wala tayo, moderator, saglit lang, may na yata signal ng moderator, Lang natin, bro. Tapos check mo lang yung attendance nila. Shoutout sa Sige. Pagkatapos nito, mag-end live na rin tayo pagkatapos nito. Dahil 6 hours na tayo naka-live, kanina pang umaga. Ayan. Hintayin natin mo yung moderator. Biglang bumaba. Ayun. Host, meron ako objection na bago ipagpatuloy. Hindi, wag sa akin, sa moderator. Ayan, moderator niya. Sige. Okay, ayan. At Moderator, hindi pa tapos ang aking tanong May objection ako, Mr. Moderator Okay, wait lang natin si moderator. Hintayin nyo lang Okay, muna. sige, ready na. Okay na, may objection ba? Objection ko kasi, bro, ang usapan natin magtatanungan tayo. Ang ginawa ni Evander, nagpe-present, hindi nagtatanong. Violation yan, pangatlo na yan. Counter objection, moderator. Hindi po ba't nasa panahon tayo ng rebuttal? Hindi presentation yun, kundi yun ay premise. Ang premise, yan ang paraan ng pagtatanong sa larangan ng debate. Bago magtanong, premise muna para maunawaan yung tinatanong. Sana nag-gets po. Wala akong nalabag doon. Okay, moderator's time. So, allowed naman sa mga debate na mag-premise muna bago ilagak yung pinakatanong. Paki-restart nga po yung time ko po, host, kung maaari po. Yan. Okay na po? Okay na po ba tayo? Okay, kung okay na, sige. Negative, start ka na sa pagtatanong mo para sa affirmative. Opo.
Ang MCGA po kasi, katulad po ni Bro Ilipin, sinabi mo kanina Bro Ilipin, na talagang sang-ayon sa Biblia na talagang bawal magpagupit ang isang babaeng Kristiyana. Ito ang itatanong ko sa iyo. Bago po yung tanong, meron akong ipapakita na isang video lang. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala sa rules natin yung video-video. Atwiran lang tayo sa Bible. Wala sa rules yan. Oo. Sana may Okay, karampatang para sa moderators time. Moderators Ano, time, hindi natin pakihinto. napag-usapan. Oo, pakihinto. Hindi na pag-usapan ng video. Hindi Ibig kasama sabihin, sa napagkasunduan. sa katwiran lang, huwag kang pupunta sa video. Oo. Ano daw? Ano daw? Teka lang, hello po. iba- Rinig ko ba ako? Ibander. Bali, Mr. Hoy. Negative, sa napagkasunduan kanina, hindi natin naisama yung pagpi-play ng video. So merong, bawal na yung merong video? objection. Sige. Ayun talaga, wala sa rules. Oo, may objection ng affirmative doon. So bali, Ibig sabihin, mahina ka referensya sa to eh. Bible. Kailangan mo pa mag-video. Mahina ka sa Bible. Oo. Sige, tuloy. Referensya Purely- to, debate to eh. question and answer na lang talaga tayo rito. Oh, sige. Ano muna? Next question Mahina tayo. sa Bible eh, nagbibideo. Natakot sa video. Natakot siya sa Mahina video. sa Sige. Bible eh, pumunta sa video. Tanong ka na lang, bro. Tulingan mo para makapuntos ka. Hindi, kalma ka lang bro, Ilipin. Masyado Wala kang punto sa video. Ha? Oh. Magtanong ka na, Ilipin, bro, para kalma na. makapuntos ka. Bro Ilipin, masyado kang, nagtatanong na ako eh, masyado kang defensive. Kalma na, para matapos na yung, sige. Ito ang tanong ko sa'yo bro Ilipin. Marami bang MCGI na kabilang sa LGBTQ na mga tomboy? Yes or no? Sagot natin, Objection moderator. Objection. wala sa yes or no. Objection moderator. Counter objection din. Moderator, nasa panahon tayo ng rebuttal. Pwedeng itanong basta pasok sa topic. Ngayon, nagtatanong ako sa kanya, hindi niya kayang sagutin ng categorical. Counter Iniiwasan objection na, Mr. Sagutin niya Moderator. Okay, muna. sige. Counter Kunin muna objection. natin yung counter objection. Oh, hindi ko iniiwasan yung Sige, tanong niya. Elipin, counter objection. Kasi yung tanong niya wala sa topic eh. Tinatanong niya ako ilan. Wala naman akong hawak ng population. Kahit naman siya wala eh. Population ng the entire church, separation of the men, woman, tsaka LGBT, edi out of the question yung tinatanong niya. Ibahin ang question, out of the topic yan. Hindi ko tinatanong ilan. Kung meron, anong ilan? Sabi mo ilan eh. Marami ba? Marami. It denotes numbers. Makinig kasi. Hindi It kita denotes pinabibilang. numbers. Pag sinabi mong marami ba, it denotes numbers. Wala naman akong hawak ng population eh. Hindi nga of the kita topic pinabibilang, Brad. Ano Out ka of ba? the topic. Okay, moderators times. Oo. Pinapabilang mo ako, bro. Sabi mo marami basta ang tanong, pasok sa topic natin, kahit hindi binanggit, pwede yon. Pero kung pwede namang i-rephrase ng negative yung ino-object ng affirmative, pwede niyang i-rephrase. Pwede mo bang i-rephrase yan? O I-rephrase kasi out of the topic. Opo, i-rephrase Itutuloy natin para sa kanya. I-rephrase natin Okay, po para sige, next po question. ay makapapatuloy tayo, hindi mapahaba. Ito, Kuya Bro Ilipin. Yung, dyan ba sa MCGI, alam mo din naman yun eh, alam mo naman yung realidad. Dyan sa MCGI, maraming kabilang sa LGBTQ, lalo na yung mga tomboy na maikli ang buhok. Tanong ko sa'yo Bro Ilipin, tinatanggap ba dyan sa MCGI yung mga tomboy? Marami ba kayo dyan na mga tomboy na kaanib na maikli ang buhok? Marami o hindi marami? O ang sagot natin dyan, maaring marami, maaring hindi, no? Kasi wala naman ako ng exact numbers. At lahat sila mahahaba ang buhok spiritually. Kasi kagaya ng sinabi natin kaganina, hindi porke maiksi, ibig sabihin nagpaikli na siya ng buhok o wala na siyang lambong. Kung hindi naman niya pinutulan, at kung ang haba ng buhok niya hanggang dito lang, kasi Next haba question na po, next question. hindi masasabing Next question. maiksi Ilipin, o kalma walang na. lambong. Kalma na. Kalma na. Tapos na eh. Bro magtanong ka na. Ilipin, kung aminado ka pala na maraming MCGI na tomboy na maikli ang buhok, tanong, yung bang MCGI na maikli ang buhok kasi tomboy, yun ba'y nagkakasala sa Diyos o hindi nagkakasala? Hindi nagkakasala.
kasi hindi naman sila maiksi sa paraang pinutol nila yung kanilang buhok. Di ba? Maaring maiksi sa paningin ng tao, pero sa Diyos mahaba yun kasi yun ang dikta ng katalagahan nila eh. So, hindi maituturing na yun ay maiksi. Ikaw lang nagsabi nun. Sa Biblia, 11:14, as long as hindi mo pinuputulan, kaya literally sa mata ng tao, maiksi yan o mahaba. Next question. Sa Diyos, mahaba ang buhok mo Uy, bilang bunga. next question na. Kalma na. Yun ang Next, sagot natin. bro Elipin, yung bang mga tomboy kaya maikli ang buhok, nagpagupit ba yun o hindi nagpagupit? Sasagot ako, Mr. Moderator. Objection? Sasagot ako sa aral na Objection? Biblia ako sasagot. Objection? Moderator? Okay, objection. Moderator, categorical nung sasagot ako. Sumagot ka ng categorical. May rules dito ay mo sundin, magulo ka. Sumunod ka sa rules, Brad. Moderator, Okay. hindi po sumasagot. Lumalabag sa rules Bigay ang na ating natin sama. sa bigay natin kay Brother Elipin. Unahin mo muna yung pagsagot mo ng yes or no bago yung paliwanag affirmative. Sige, pakisagot na lang yung tanong. Pakiulit na lang yung question. Ulitin ko tanong, bro Elipin, ha. Kung tanggap mo pala na maraming MCGI na tomboy na maikli ang buhok. Tanong Objection, sa'yo, Mr. Bro Elipin. Moderator. Yung Objection. Objection muna. MCGI na maikli ang Objection. Okay, ang bihira, objection. di pa tapos eh. Kasi bro, nagpaparatang siya. Ang premise dapat, walang paratang. Wala akong sinabi na yung Walang mga babae sa loob ng MCGI, maiksi ang buhok. Lahat nga mahahaba eh. Lahat mahahaba. Ay, Wala akong sinabi na Bro, lahat sila maiksi. Huwag ka magparatang. Magtanong ka lang. yung bang tomboy, lalaki ba yung tomboy, Brad? Bro, mamaya, Ikaw nagsabi, maraming sasagutin tomboy kita sa bro. inyo eh. Sasagutin kita pag nagtanong ka. Oo. Paso Magtanong lalaki ka na lang, ngayon ng huwag ka tomboy. magparatang. Okay, Bihira ka. moderators, time mo Makinig na. muna Magtanong ka lang bro, huwag ka magparatang. Wala naman ako Moderators, sinabi time na muna tayo. lahat ng babae maiksi sa MCGI. Ang sabi ko nga, Bali- lahat mahaba eh. Affirmative, Elipin, hayaan mo muna siyang makatapos ng tanong. Tapos Sige. pag nakuha mo na yung tanong niya, kung sa tingin mo ay hindi yun, kumbaga sa hindi mo pwedeng sagutin yon, sa DevCon naman, pwede naman tayong mag-pass o kaya yung wala sa option. Pwedeng mag-pass, pero patapusin muna yung pagbubuo ng tanong. Yun, salamat moderator. Ito, Bro Ilipin, napakinggan ng lahat ng viewers ngayon. Tanggap mo na maraming LGBTQ na tomboy na maikling buhok diyan sa MCGI. Ang tanong sa'yo, Bro Ilipin, yung bang tomboy na maikli ang buhok, babae yun, maikli ang buhok, kaya ba maikli ang kanyang buhok, nagpagupit o hindi nagpagupit? Oh, yung maikli ang buhok. Objection, moderator. Ayan na naman ng ating kasama. Hindi Yun marunong na, sumunod ang sa sagot rules. natin yes. Sagot natin Moderator. Yes. yes. Sagot natin yes. Moderator, pambihira itong ating kasama, hindi makaintindi ng rules eh. Maraming beses na po yan. Ay sana po matuto na po siyang sumagot ng categorical. Ilipin, yes or no ha? Categorical, ganun ang sagot. Unahin mo muna bago yung ka yes or no, magpaliwanag. Ilipin. Sumagot na tayo Para wala yes, Mr. nang Moderator. objection. Oo, Okay. sumagot na Ulit, tayo. ulitin natin bro Ilipin para maunawaan mo naman. Ilipin ko yung tanong. Kasi tanggap mo naman bro Ilipin, maraming MCGI na tomboy na maikli ang buhok. Pero babae yan ha? Na maikli ang buhok. Na MCGI yun, na babae. Tanong sa'yo bro Ilipin, yung bang tomboy na babae na maikli ang buhok na MCGI, kaya ba maikli ang buhok ng MCGI na babae dahil nagpagupit o hindi nagpagupit? Hindi nagpagupit. No, hindi nagpagupit. Bakit? Bakit? Kasi lahat ng mga kapatid na babae sa loob ng iglesia, mahaba ang buhok. Yung sinasabi mo, paratang mo yun na merong LGBT at mga babae na nagpaputol ng buhok, paratang yun. Kasi lahat naman sa MCJ ay mahaba eh. Kaya maikli yan sa paningin ng tao as long as hindi ginugupitan sa Diyos Next mahaba buhok question na nila. po. Next question. Next question. Ang sagot mo bro, yung tomboy na maikli ang buhok, hindi yun nagpagupit kahit na maikli ang kanyang buhok. Tanong Oo, sa'yo hindi bro siya Ilipin. nagpagupit. Oo, Uy, hindi siya makinig ka nagpagupit. muna. Masyado kang... Mm. Huh.
Yun nga. Tahimik Tanong mo mo na, na, di ba? dahil- Oh, hindi siya Kal- nagpagupit. Tanong mo yun eh. Brad, wala ka na sa hulog. Ano ka na, umayos ka muna Sige, dyan. tanong na. Huwag ka kasi magtanong para hindi kita sagutin. Ba't Sige, kita hindi tatanungin? Brad, cross-examination to, ba't hindi kita Natural, sasagutin tatanungin? kita. At kaya kasi nasagot na kita, hindi nagpagupit, hindi Wala na, nagpagupit. bro. Magulo na po, moderator. Lutang ka, bro, eh. Hindi bro, Bihira ka. sumagot ako kasi nagtanong ka. Oh. Moderator, sagot ko hindi. moderator. Wala naman nagpapagupit sa amin. Time mo na. Oh. Wala, Ang problema kasi Mr. Moderator, dinadalawa niya yung tanong niya. Kaya sinasagot ko muna yung una niyong tanong. Ang Sige, bihira, basta lutang ano ka. lang, Evander, bali, Oh, nagdadalawa siya ng tanong eh. Kaya sinasagot ko muna yung Bro, una tanong. moderator. Bro, Iwasan moderator. lang Sagot natin bro, siguro hindi. yung ano. Walang nagpapagupit sa amin. As long as Ang walang sabi niya, reason. bakit daw ako nagtatanong sa kanya, moderator, eh? Cross-examination ko to sa kanya, eh. Kaya Bawal na kita ba ako sinasagot, magtanong? bakit ka nagre-reklamo? Sinasagot nga kita. Oh, ang sagot ko Okay, kasi sige, hindi. tuloy na ang question Oh, and answer. sinasagot lang naman kita bakit ka nagre-reklamo. Sige na, kalma ka Salubungin mo na. yung sagot ko. Oh, yan na, kalma na, bro. Salubungin mo yung sagot ko. Uy, bro, kalma na. Ay, Oh, magtanong ka na. matatagalan tayo. Okay, next question na tayo. Oh, Basta next tayo sa question. next question na tayo. Oh, sabi mo kasi bro Ilipin, kaya yung mga tomboy na MCGI, kahit na maikli ang buhok, pero hindi yun nagpagupit ng buhok. Tanong sa'yo bro Ilipin, sigurado ka ba yung mga tomboy na yun, kaya maikli ang buhok kasi hindi nagpagupit? Sigurado ka ba o hindi sigurado? Yes, sigurado tayo kasi lahat naman ng kaanib sa loob ng iglesia, no? Tapat, no? As long as sila sumusunod sa aral ni Kristo, kaya maigsi yung kanilang buhok literally sa paningin ng mata. As long as hindi nila ginugupitan, para sa Diyos mahaba ang kanilang buhok. Burahin mo yung talata, bro, 11:14. At inamin mo yan, 11:6. Either ilahitan, either kablo, Question. either Next. nagpakalbo. Ibig sabihin, Next kalbo. question bro Ilipin. Oh. Oh, ang ganang tumawa dyan, wala ka namang ano eh. Next question bro Ilipin ha. Yung bang mga tomboy sa MCGI, kaya ba maikli ang buhok kasi inborn ito sa kanila o pinanganak na ulitin natin na yung mga MCGI na mga tomboy na maikli ang buhok. Yan ba'y mula sa pagkabata nila maikli pa rin ang kanilang buhok o nagpagupit? May inborn, meron namang Objection, kaya maiksi. objection din. moderator, Ang objection. tanong na bro, walang categorical. Objection. Kaya Objection. sinasagot Meron ko siya yun. based sa tanong. Uy. Walang categorical. Bro, Wala ang kang gulo-gulo yes or no. mong kausap. Ako unang Ikaw ang nag-object magulo, eh. bro. Ikaw ang magulo. Wala ka naman sinabing categorical. Host, pambihir sa Ilipin, Okay, parang wala na sa, moderators, try muna. wala na Sige, sa control para, eh. para marinig lang ng moderator, bro. Wala ka na sa control, bro. Hindi, bro. Makinig Ikaw ka ang wala muna sa control, kasi. bro. Oh. Nag-object Wala ako, sa Mamaya na sasapaw yung ka. bangayan ninyo, mamaya na yung bangayan para umusan tayo. Bro, moderator, ulitin na lang ang tanong. Kung okay lang sa Pakiulit kanya. na lang Evander at saka bigkasin mo yung categorical para Ayun, sige. para mapaalala na rin doon Huwag sa ka kasing affirmative sinungaling. para Hindi ka naman hindi siya malito. nag-categorical. Uy, mamaya ka. Categorical Okay, ka. next question tayo. Side Kaya hindi comment ka pa to kinakatigan eh. ng moderator eh. Sige, tuloy. Kalma lang, bro. Ito yan, bro, Ilipin. Yung bang mga tomboy na MCGI, kaya ba maikli ang kanilang buhok? Kasi, dahil sa hindi sila nagpagupit o inborn ito sa kanila? Sagot, bot. Bot. So, yun ay accepted. Kung inborn kang talagang ganon, halimbawa, maiksi ka sa mata ng tao, hindi maiko-consider na wala kang lambong. As long as hindi mo ginugupitan ang iyong buhok. Ngayon, kung nagpagupit ka naman, kung tapat ang isang babae sa loob ng iglesia, hindi siya magpapagupit kasi alam niya yung aral eh. So, yun ang sagot natin doon, bot. Next question. Next question. Yung bang lambong na tinutukoy sa Korinto, buhok o hindi buhok? Sagot. Mahabang buhok. Yun ang sagot natin. Next question. Kapag ba nagpagupit ang babae ng buhok, may buhok o walang buhok? Sagot. May buhok siya, pero wala siyang lambong considered sa Diyos, no? Kasi, either inahitan mo, o ikaw ay nagpakalbo para sa Diyos, kung wala ka namang valid reason, yun ay kahiya-hiya sa Diyos. 11:14, 11:5, 11:6 hanggang 7 ng unang Korinto. Lumalapat yung sinabi natin sa nakasulat. Time na. Ikaw, bro. Time na. Sige. Presentation na ulit. Time's up na. Time na. Okay. Presentation ka na. Time's up. At meron bang commercial yung host natin? Si Kevin? Wala na. Tuloy-tuloy tayo. Commercial pa dyan. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy. Kasi lobat na rin ako eh. Palubat na rin ako eh. Tuloy-tuloy na tayo. Oo.
Okay, magandang hapon sa ating lahat mga viewers. Ala ay natuwa po kayo sa aming ginawang pag-uusap ni Bro Ilipin. Isipin niyo po mga viewers, yun daw tomboy kaya maikli ang kanilang buhok kasi hindi nagpagupit. Teka lang. Yan ang nangyayari mga viewers, mga kaibigan, mga kuya, mga ate. Kapag ka ang yung aral na pinapanigan mo, pinaglalaban mo, wala na sa hulog. Yan ang naibubunga kapag ang pinaglalaban mo na aral, wala na sa hulog. Isipin mo, yun daw mga tomboy kaya maikli ang buhok kasi hindi nagpagupit. Brad! Yan talagang naibubunga Bro Ilipin eh. Kahit ang mga viewers kahit tanungin natin sila, mga viewers sana mag-participate tayong lahat. Yung bang mga tomboy kaya maikli ang buhok, nagpagupit ba yun o hindi nagpagupit? Yan ang nangyari Bro Ilipin kapag ang aral na pinapanigan mo ay aral na tagilid, aral na wala sa hulog, wala talaga sa Biblia. Isipin mo, yung tomboy na maikli ang buhok, kaya maikli ang buhok, hindi nagpagupit, Brad. Meron akong video dito eh. Sana ay payagan akong ipakita ito. Meron akong video ipakita yan, no? Yan, happy talaga yung sayawan. Yan. Objection, Mr. Moderator. Ayan, Pangalawa na yan, bro. NCGI yan, Brad. Pangalawa na, Mr. Moderator. Mr. Admin, pangalawa na. Ito pinakialam. Pangalawa na yung video pagpapakita. So, Nakabarber bawasan ng time. Nakabarber ka po. Pinapairan na lang yung kapal ng mukha eh. Sinabi na nga bawal ang video eh. Sinabi na nga bawal yung video eh. Bro, di ka naman moderator. Yung kapal ng mukha eh. Di ba? Dapat yan bro, isanction yan kasi bro, pinapairan yung kapal ng kasi, mukha. Bro, nasasaktan ka lang bro, tahimik ka na lang. Kagatsiko ka muna. Bro, nang walang Bro, video, Ilipin, kagatsiko ka muna, bro. Sa katuwiran ka bro. Kagatsiko ka muna. Wag sa video bro, wag sa video. Kaya nga, kagatsiko ka Wag sa video muna. lumaban bro. Bro, Sa nasa video yung ka lumaban objection bro. ni Philippine. Okay na yung objection Lumalabas natin. mahina ka, hindi mo kaya patunayan sa Turn off na lang Bible. yung video. Bro, Bawasan siya ng sa Devcon, walang objection sa presentation. Pangalawang violation. Bawasan ng time para madala. Bro, moderator, di ba walang objection Oo. sa presentation? Ba't nag-object yan? Hindi, wala naman. Nilabag niya ang rules. Violation pa rin Hindi kasi yan. kasama Nilabag yung mo rules. Nilabag Hindi mo rules. kasama yung video kasi sa napagkasunduan Oo. nyo. May Since sanction na yan, ino-object Mr. Moderator. Siguro Oo. doon lang talaga tayo sa pure rebuttal statement Katwiran. natin. Oo, sa Oo, katwiran katwiran. lang talaga. So doon ka na lang humataw. Kasi ang Ay, rebuttal nako. naman, Mr. Sige po, moderator. Sige, moderator. Mr. Moderator. Pagbigyan na natin, pagbigyan na po natin. Mr. Moderator. Moderator. Mr. Moderator. Uy, Mr. Ilipin, Moderator, okay na yan. Kapag ba inulit okay niya, na, Mr. tama na yan. Moderator. Saglit lang. Saglit Parang lang, kaibigan. bata naman Tahimik ka lang tong muna. taong to. Tahimik ka Parang lang muna. bata, bro. Mr. Moderator, tahimik ka muna. Mr. Moderator, pinakausap Kagatsiko ka kasi muna kung Tahimik ka nasasaktan muna, ka, bro. Bro, tahimik ka muna. Huwag kang bastos. sige, Bro, i-ano muna wag kang natin bastos. yung Kagatsiko ka Sasabihin muna. ako sa moderator, bro. Tahimik ka naman, bro. Huwag kang bastos. Sige bro, Elipin, ano yung Wag kang bastos, ino-object bro. mo pa? Ano pa Hindi, yung kasi bro, objection mo? nagsasalita. Bastos eh. Oh, Patahimikin presentation mo ka, ko. Mr. Moderator. Presentation ko to eh. Para makapagsalita ako. Kagatsiko kasi Patahimikin mo nga muna, muna. Mr. Moderator. Presentation ko, nag-object ka. Sa Bastos rules eh. eh. Kinakausap ko, Mr. Moderator. Sat eh. Oh, Mr. Moderator, ang sasabihin ko kasi ganito. Kapag inulit pa niya, yung kakapalan ng mukha niya, sinabi na nga natin, bawal ang video, inulit na naman. Porque nahihinaan siya sa sarili niya sa Bible, hindi siya makaabante, gagamit pa ng video. Kapag ba inulit niya, Mr. Moderator, yung video, dapat yan, bawasan natin ang oras yan, Mr. Moderator. Hindi, isama Para natin ngayon. magtanda yan. Isama natin sa agreement ninyo, kahit Oo. naman nasa rebuttal time pa. Sangayon ka ba, Evander, na kung mag-post ka pa uli ng video o kahit si Ilipin, both side, babawasan natin ng 1 minuto? Ang Sige po, natakot na po yung sa video nila eh. Sa MCGI din naman to. Kung takot siya dun sa video nila, na sumasayo ang tomboy na maikling book, naka-barber cut yun, okay lang. Okay na. Okay na, Hindi naman sangayon tayo na takot, Ilipin. bro. Oo, doon lang Okay, tayo sa continue partiality. Oo, para hindi naman Okay. ang ipinapakita niya, mahina siya sa Okay, Bible. okay na yun, bro. Kumuha ng Okay video. na, ano, affirmative. Nagre-rebut Nahihinaan sa ka pa Bible eh. Oo. Nasasaktan ka lang sa Hindi, presentation. bro, nasasaktan ka lang eh, kasi mahila ka sa Bible. Hoy, Kailangan mo tahanan. ng video eh. Bro, Sige, kalma na bro. Okay mag-present na ka yan, bro. Nag-ad-home ka kasi. Ano ba yan? Huwag ka kasing mag-ad-home. Bro, kalma na, kalma na, Papantayan kalma kita na, pag bro. nag-ad-home ka, kaya papantayan Sige na, kita dyan. sige na, huwag mo na akong Huwag ka bantayan. mag-ad-home kasi, Kalma na. bro.
Oh, huwag ka Kalma na na. mag-ad-home, bro. Oh, Parang huwag ka bata mag-ad-home. naman. Bro, tahan na, bro. Oh, mag-present ka na, huwag ka mag-ad-home. Tahan na. Magpapatuloy na po tayo sa rebuttal time ng negative side at sa panig ng affirmative, tiisin lang muna natin. Mamaya muna lang bawian siya uli sa pagtatanong. Okay, tuloy po tayo. Tuloy ang oras natin. 5 minutes and 28 seconds. Pasensya na po kayo mga viewers, ganun talaga ang nangyari. Kapag pinaglalaban mo yung wala sa hulog, ganun talagang maibubunga. Objection, Mr. Moderator. Agad siko ka kasi muna, bro. Objection, Mr. Moderator. Pambihira, nasasaktan ka agad, di pa ako May nagsisimula. tatanong lang ako sa moderator. May tatanong lang ako. Ba't ka magtatanong, hindi na? May Sige, confirmation. last objection sa presentation kasi dapat hindi natin ginagambala yung presentation kasi ang presentation dapat o yung rebuttal, tuloy-tuloy siya. O sige, Meron na akong gusto i-grant itanong natin. sa'yo, bro. Ano pa yung objection mo, Elipin? Oo. So, ang objection ko lang, bro, ganito. Clear na ba, bro? Clear na ba yung tawag doon, yung sa video, bro? Clear na ba yun na Clear na, kapag clear halimbawa umulit, oo. Yun lang yung gusto kong babawasan liwanagin. yung oras. Oo, mabawasan yung oras. Sige, sige. Babawasan yung oras. Okay, kung wala Pambihira ka, tuloy na-presentation pa ako eh. Pambihira. Tahimik ka na, bro. Sige. Tahimik ka na. Mag-present ka na, bro. Tahimik ka na. Ba't tayo. Sir, tuloy na ang rebuttal time mo. Tahimik ka na. magpip... Kaya nga, mag-present ka na. Oh. Moderator, patatahimikin niya ako presentation ko. Kaya nga, mag-present ka nako. na. Oo, ayaw ka magsalita. Mag-present ka Bro, ang gulo-gulo mo kausap, bro. Tahimik ka muna, bro. na. Ikaw ang Ginugulo magulo, mong bro. Ayaw mo usapin mag-present eh. Ikaw ang magulo. Okay Ba't na, po? wag mo na Present lang ka na. affirmative. Present ka na, wag mo na akong lang usapin, sagutin mag-present ka yung na. negative para hindi na kayo humaba. Oo. Kasi nasa Maarte ka panahon pa eh. pa siya ng rebuttal time niya. Okay, abanti tayo. Sige po, pwedeng pasuyo po ng time ko. Nawala sa momentum eh. Pakibalik po sa 6 minutes. Ilan ba? 7 minutes. Ayan. Para maganda. Ano lang yun? Ayan eh. 7 minutes po. Pakibalik kasi putol-putol lang presentation eh. Wala Nawala nang ng... 7 minutes. Oh, ayun na naman. Fix na yung 5 minutes kasi Yung may Oo. hawak ng oras natin. Mr. Pinutol eh. Moderator, Mr. Moderator kasi na-stop naman yung time kanina. Kapag may Moderator, ikaw objection, na mag-mute sa kanila, moderator, Oo. ha? Kasi moderate mo. yung oras kasi, Mr. Moderator, kapag mayroong objection, nahihinto talaga. So, walang bro, nasayang na oras. Presentation, bawal ka mag-object dyan, bro. Hindi mo ba alam yung rules? Timekeeper natin. Hindi. Ah, Hindi, gusto ko lang Presentation, sabihin bawal sa ka Mr. mag-object Moderator. dyan. Mo ba yung Kaya Hindi, ibalik ang objection yun, oras. Sa 5 minutes Objection sa and time 30 yun, bro. seconds? Objection sa time. Kaya Objection nga, sa time, ibalik hindi ang naman sa oras arguments kasi mo eh. bawal mag-object. Bawal mag-object Hindi. sa panahon ng Siguro, presentation. Huminto naman eh, ibalik huminto na lang siya. Sa 5:28 kasi kanina Oo, huminto nakita kasi ko siya eh. yun, 5:28 na lang siguro. Oo. Huwag na yung 6 minutes. Mga 5:28. Oh, wag tayong mandaraya kasi. Hindi pwede yung mandaraya. Okay na, sige. bro. Sige. Okay na. Sige po, mga viewers, pagpasensyahan nyo na po, kailangan nating unawain ang mga taong dapat na unawain. Napansin naman natin kung paano sila manindigan. Wala talaga sa hulog. Isipin mo, yung tomboy na maikli ang buhok, kaya daw maikli ang buhok kasi hindi daw nagpagupit. Tomboy na maikli ang buhok, hindi daw nagpagupit. Brad, kaya nga maikli ang buhok kasi nagpagupit niyang tomboy na yan eh. Yung pinapakita ko sa'yo na video, panggising sa'yo yan, bro. Panggising sa'yo yun para yung guni-guni mo na yung tomboy na maikli ang buhok, kaya maikli ang buhok kasi hindi nagpagupit, mabago yung prinsipyo mo. Pinakita ko sa'yo yung haircut ng tomboy na yun na isang MCGI. Naka-barber cut yun, Brad. Yung bang barber cut, bunga lang yun ng katalagahan? Kumbaga kusa lang yun? Hindi bro, nagpagupit talaga yan. Ewan ko kung saan mo pinagpupulit yung sagot mo na kaya maikli ang buhok ng mga tomboy kasi hindi nagpagupit. Bira naman bro eh. Sana bro ay maging totohanan ka sa pagsagot mo at sana alam mo rin yung sinasagot mo. Sana maunawaan mo yun. Ay ngayon naman, ang tanong ko pa sa iyo kanina salamat at sinagot mo. Kapag ba nagpaputol ng buhok, may buhok pa rin yung babae? Ang sagot mo naman, may buhok pa rin. O teka, ano ba yung buhok? Lambong rin yun. At ibig sabihin, kahit na magpagupit ng buhok ang babae, may buhok pa rin yun. May lambong pa rin yun. Kaya ikaw mismo, yung buhay na referensya bro buhay ka na referensya bro, na kahit na nagpagupit yung babae, may buhok pa rin. May lambong
pa rin. Maliwanag naman sa talata bro, yung walang lambong, yung nagpakalbo. Kasi yung lambong bro, buhok yun ng babae eh. Di ba ikaw nagsumagot niyan? Yung lambong tumutukoy yun sa buhok ng babae. Kapag ka nagpakalbo ka, talagang mawawalan ka ng lambong o buhok kasi nagpakalbo ka. Teka lang bro, kayong nagpapagupit kasi na babae, hindi para sa layuning magpakalbo. Nabigla ako sa'yo bro kasi para sa'yo, yung pagpapagupit, pagpapakalbo na. Hindi ganun bro. Yung pagpapagupit kasi ng mga babae, ng mga tunay na Kristiyano, bunga yun ng kanilang layunin na maging maayos sila, maging presentable ang kanilang, kumbaga kanilang kaanyuan. Nasa Biblia din naman yan eh. Unang Korinto 14:40, gawin ang lahat ng bagay ng may karapatan at may kaayusan. Bro Ilipin, yan ang dahilan kung bakit nagpapagupit ang babae para maging maayos ang tingin, ang kaanyuan ng isang babae. Kapag ka hindi ka maayos, magulo, hindi ka sa Diyos nun. Nilalabag mo yung utos ng Diyos. Maliwanag bro Ilipin, walang nakasulat sa Biblia. Bawal magpagupit ang babae. Napansin po ninyo mga viewers, isa-isahin niyo po yung mga talata na ginagamit ni Ilipin. Unahin natin yung unang Korinto 11:4 hanggang 6 at 14 pa. Wala namang nakasulat doon na bawal magpagupit. Teka, saan niya pinulot yun? Maliwanag eh. Guni-guni niya lang. Guni-guni niya lang. Wala sa talata ng Biblia. Ito yung totoo na hindi kayang tanggapin ng mga MCGI kasi bulag na eh. Bulag na sa katuwiran, totoong katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Mga viewers, kayo po ang tatanungin ko. Sana ay makasagot po kayo. Ano po? Participate tayo. Yung bang babae na nagpagupit ng buhok kasi gusto lang magpaganda, maging maayos tignan, nagpariband, yung bang nagpagupit na yun na babae, nawalan ba siya ng buhok kasi nagpagupit siya? Nawala ba ang kanyang buhok? Pagsagot nga po, nawala ba ang buhok ng isang babae na gusto lang magpaganda sa parloran kung magpapagupit siya? Nawala ba ang kanyang buhok? Hindi eh. Hindi nawala ang kanyang buhok. Hindi. O, di ba? Hindi nawala ang kanyang buhok. Hindi siya nakalbo. Kaya nga bro Ilipin, yung aral ninyo, kaya ginawa yan para maging iba. Iba talaga bro, weirdo. Ibang-iba sa lahat. Ibang-iba sa lahat talaga. Talagang napaka-weirdo. Kasi sa Biblia, wala nga eh. Hanapin mo yung letrang bawal magpagupit ang babaeng Kristiyano. Ni ganyang termino, hindi mo mahanap. Saan mo nahanap yan? Guni-guni lang ni Soriano, interpretasyon niya. Yan ang naibubunga bro ng mga panatiko sa aral ng isang kanilang, kumbaga, masyado kasi kayong believe sa turo ng isang tao eh. Akala ninyo, tama ang kanyang sinasabi, nga lang, wala pala sa Biblia. Panatiko ang tawag dyan. Ngayon, ito, sana mahanap din ito ng mga MCGI. Hanapin ninyo sa Biblia, anong talata? Talata sa Biblia sinabi, bawal magpagupit ang babaeng Kristiyana. Pag wala kayong mahanap niyan, mga kaibigang MCJ, bro Ilipin, pag wala kang mahanap na ganoong talata, bawal magpagupit kasi yun naman talaga ang paksa. Mag-isip-isip ka na. Kung tunay na relihiyon pa ba yung kinabibilangan mo, tunay na aral ba yung kinabibilangan mo? Pero natitiyak ko, wala kang mahanap na talata na bawal magpagupit ng buhok ang isang babaeng Kristiyana katulad ng sa paksa na pinag-uusapan natin. Okay, time's up. Tapos na Time na. ang 7 minutes na presentation sa rebuttal ni Evander. At ngayon ay dadako na kagad tayo sa 5 minutes para sa cross-examine ng affirmative sa panig ng MCGI kay Brother Elipin. Brother Elipin, are you ready? Oo. May tanong ako sa Okay, kanya time start now. kung ready na siya. Oo. Ang tanong ko sa kanya ganito, yung babaeng Kristiyanang kulot, yung babaeng Kristiyanang kulot na maiksi yung buhok kasi hindi pa siya nagpapagupit, may maipapakita ka ba sa akin ngayon, nakaanib namin, no? Picture lang hindi video. May maipapakita ka ba sa akin na kaanib namin ngayon na kulot ang kanyang buhok, hindi siya nagpagupit, pero mahaba ang kanyang buhok? Literally. Hinahamon kita, pakita ka. To prove na sinabi ko na yung tomboy, kapag maikli yung buhok, hindi nagpagupit. Ipakita mo sa akin ngayon yung pruweba mo. Give me a picture.
Meron. Nga lang, hindi ko tungkulin na sundin ang utos mo. Tungkulin ko sagutin ang tanong mo. May pinakita pa ko sa yung video kanina. Tomboy rin yun, bro. Barber cut ang kanyang hairstyle. Nagpagupit yun. Bunga yun ang paggupit. Saan mo napulot yung barber cut, hindi nagpagupit, bro? Tomboy yun, bro, ha? Nagpagupit yun. Barber cut. Next Sunod na question. tanong, Mr. Moderator. Sunod na tanong, dahil umatras siya sa showdown, no? Hindi mo napatunayan yung paratang mo sa akin kaganina. Ngayon, hahamunin kita ng showdown. Kung makapagpakita ako ngayon ng isang kapatid namin na kulot ang buhok, na kaya maiksi ang buhok kasi hindi nagpagupit, tatanggapin mo, pinaratangan mo ko kaganina, nang sabihin ko daw di umano, na yung tomboy kapag maikli, hindi raw nagpagupit. Kapag nakapagpakita ako ngayon ng picture, tatanggapin mo sinungaling ka. Hindi ko tanggap na sinungaling ako kasi may pinakita Ayaw. ako sa'yo na kinatatakutan mo, bro, eh. Takot na Okay takot na. nang ipakita ko sa'yo ang video kasi alam mo, yung tomboy na yun, nakabarber Objection, cut. Mr. Moderator. Objection. Yung nakabarber cut, bunga yun ang Objection, Mr. pagupit. Moderator. Yun ang Objection. tomboy. Objection. Iniiba mo yung punto, eh. Objection. Go ahead, bro. Objection. Hindi ako nagtatanong sa video eh. Ang gusto ko, Mr. Moderator, i-agree niya, i-approve niya yung hamon ko. Huwag siya pumunta sa video. Kasi, tumakbo siya sa hamon. Pakitaan mo ako ng picture, sabi mo, atras ka eh. Ako ngayon ang aabante. Kung makapagpakita ako sa iyo ng picture ng mga kapatid namin na maiksi ang buhok, kulot. Kaya maiksi kasi hindi nagpagupit. Tatanggapin mo, mali yung paratang na sinabi mo sa akin, na ang tinutukoy ko na yung tomboy kaya maikli ang buhok kasi hindi nagpagupit literally. Tatanggapin mo, yung paratang mo ay ikaw lang ang may gawa kapag nakapagpakita ako ngayon. Counter objection, moderator. May counter. Counter. Moderator, napansin po ninyo, sinasagot ko naman ang kanyang katanungan. Wala akong nalabag na rules. Bakit siya nag-o-object? Sinasagot ko, yung sinasabi nating tomboy, tomboy, na MCGI, nagpagupit talaga kasi nakabarber cut, Brad. Ba't mo ako ibabaling sa bagay na hindi ko naman pinanindigan? Yan ay prinsipyo mo. Iba naman yung pinakita ko. Pinakita ko na nga eh. Takot na takot ka nga habang pinapakita ka yun eh. Doon ka mag-focus. Yung tomboy na nakabarber cut Moderator, na sinasabi mong baka hindi humahaba nagpagupit. Baka masyadong humahaba yung oras. Kahaba-haba ka nang mag-object eh. Gusto kong, Mr. Moderator, gusto kong kumpirmahin kung umaatras siya sa pangalawang pagkakataon sa showdown ko. Confirmation na lang ito Paki-confirm para hindi tayo humaba. Oo. Sige, paki-confirm mo, Philippine, kung tatanggapin ba o hindi ng negative. Hindi. Pagka hindi Mr. tinanggap, Moderator. next question tayo. Pag hindi tinanggap. Tanggap mo ba yung showdown ko sa pangalawang pagkakataon? Kasi sa una umatras ka eh. Tatanggapin mo ba yung showdown sa pangalawang pagkakataon? Yes or no? Di ko tatanggapin yan kasi hindi naman yan ang ating Sige, okay na sa pinag-uusapan, mga bro. tao yan. Ang pinag-uusapan natin, yung mga tomboy na maikli ang buhok na sinasabi mong hindi nagpagupit. Ikaw nagsabi nun. Okay, next Sunod kong tanong. Sunod kong tanong. Meron akong babasahing talata sa iyo dito sa unang Korinto. Babasahin ko muna, no? Sabi rito, for if a woman, 11:6 ng Revised Standard Version, for if a woman will not veil herself, then she should cut off her hair. But if it is disgraceful for a woman to be shorn or shaven, let her wear a veil. Ang tanong ko, bro, ganito. Yung termino na should cut off her hair, ang ibig bang sabihin noon sa kabuuan, kalbo? Hindi, bro, kasi sabi diyan should cut off her hair eh. Hindi ko na nagpagupit ka, nagpaputol ka ng buhok, agad kalbo ka na. Ikaw nga, bro, kahit ikaw naka-barber cut ka, hindi ka naman kalbo eh. Kahit yung nanay mo siguro, baka hindi natin alam eh, nagpagupit din yan, pero hindi naman nakalbo. Hindi ko mo nagpagupit, kalbo ka agad, hindi ganon. Next question. Sabi niya, inamin mo bro ngayon inamin mo ngayon pa lang. Hindi kalbo, yung ginupitan lang. Sabi mo kaganina bro, ang walang lambong kalbo. Ang tanong ko ngayon sa'yo bro, ano yung tamang sinabi mo? Yung ngayon, kalbo, o yung kaganina, ginupitan lang? Ano tama bro sa dalawa?
Ang mga sagot ko tama. Kasi bro, ikaw mismong umamin, yung lambong tumutukoy sa buhok ng babae. Kapag nawala ang lambong, wala ka talagang buhok. Kalbo ka nun. O ngayon, ano ang pinatutunayan mo sa sinasabi mo? Maliwanag bro, wala sa Biblia yung sinasabi mo, bawal magpagupit. Saan-saan ka nalang lumulusot? Eh, yun naman ang pinag-uusapan mo eh. Bawal bang magpagupit o pwedeng magpagupit? Wala nakasulat yan na bawal. O, sunod na tanong, Mr. Moderator. No? Sunod na tanong, lahat daw tama, sabi niya eh. Lahat tama eh. Ito. O, kung lahat tama, bro, ganito. Kung lahat tama, ang tanong ko sa'yo, bro, ganito. Doon sa unang Korinto 11:6, sinabi ba ron, bro, doon sa 11:5, binanggit ba ron specifically, bro, yung letra por letra kalbo? Wala dito eh. Sa talatang ginagamit ko, walang kalbo dito sa 5. Sa 6, meron sa isang salin na kalbo doon na binabanggit. Yan nga bro ang pinag-uusapan eh, yung pagiging kalbo. Eh para sa'yo kanina ang kalbo, mahaba ang buhok. Eh hindi ganun bro, mali. Kaya kami natutuwa kanina sa'yo kasi akala mo yung kalbo, may buhok pa rin yun. Mali yun bro. Last question. O, last question, ito. Para sa'yo, yung walang lambong kalbo, ngayon kaganina sabi mo, yung walang lambong sa'yo, kapag inahitan, yun ang sabi mo kaganina eh. Tapos sabi mo kaibigan, lahat yun tama. O, tama. Ngayon bro, ang tanong ko ito, sa 11:5 sa ng unang Korinto, yung tinutukoy doon na ang babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang ulo, sinabi ba ron bro na kalbo lang? Sagot ka bro, kung kalbo lang ang binabanggit doon. May kalbo dyan na binabanggit sa gitnang bahagi ng talata. Kaya nga yan ang ating pinag-uusapan bro at litong-lito ka sa kalbo. Mr. Moderator, Para sa iyo ang kalbo, objection, Mr. mahaba ang Moderator, buhok. objection. Objection, Mr. Moderator. Wala na rin oras eh, Ilipin. Tapos na. Tignan muna natin sa Mr. Moderator. Tignan lang natin. Tapos na nga daw. O magpaliwanag ka na. Ina-grant natin yung Tahimik ka muna. objection. Tahimik ka muna. Ina-grant din Sige. yung objection ni negative. Sige. Ang tinatanong ko sa objection. kanya, Mr. Moderator, ang tinatanong ko sa kanya, sa 11:5, 4:5, yung pinagbabatayan niya. Kung ang tinutukoy ba doon na walang lambong is yung kalbo lang. Dapat ang isagot niya sa akin kung kalbo lang ba ang tinutukoy doon o kasama yung ginupitan. Hindi ko nakita yung kanyang clear answer doon eh. Ang tanong doon bro, kung kalbo lang o hindi o kasama yung ginupitan lang. Yun ang gusto kong maintindihan sa kanyang sagot. Sinasagot ko naman, ano bang gusto nito? Ka lang, negative, kahit wala na tayong oras. Dahil Pakisagot nasa na lang niya bro. Apo. Mr. Moderator, Ito na. pakisagot na lang niya kung kalbo lang o ito na. kalbo ang tinutukoy. Oo, ito ang sagot. Sa talatang yan, kalbo talaga ang tinutukoy ng mga nagpakalbo. Yung walang lambong, talagang walang buhok yun, talagang kalbo yun. Nabigla ako sa iyo kanina bro Ilipin nasabi mo na yung kalbo ay mahaba ang buhok. Teka lang mga viewers, yung bang kalbo mahaba bang buhok batay sa aral ng MCGI? Pakisagot nga, tama ba yun na ang kalbo ay mahaba ang buhok? Kaya na lang pong sumagot Mr. yan, mga Moderator, viewers. Mr. Moderator, wala pa siyang oras bakit nagpapahayag siya? Sagot ko yun Sagot ko yun pambi. Bali, times ano na yon, hinabol na lang natin yung tanong mo at hinabol na rin natin yung sagot niya kahit wala ng oras. Bali, nilagay na lang natin yun sa grace na makasagot siya dun sa huling tanong mo kasi inabutan na rin ng oras yung huling tanong mo. So, Conclusion na, tapos bro. na yung Conclusion na, Mr. Conclusion na, Moderator. Conclusion na po. conclusion. Opo. So, Evander, ready ka na ba sa pantakip na bato mo para sa iyong conclusion? Opo, pero teka lang po ipapakita ko lang itong talata para maganda. Hindi to video, talata ito. Bago po natin itong presentation. Conclusion na po. Conclusion na. Ayan. Opo. Teka lang po. Okay. Nakaano na po yung aking oras? Ready na. Yan.
Kilakihan nga po ako, host. Ayos na. Alam niyo po mga viewers, Mr. Moderator, nakatutuwa. again, Mr. Moderator, ating- saglit, Mr. Oo, yun na Moderator. naman. Again, kagaya ng pinag-usapan. Talata ang ipapakita. Kagaya ng pinag-usapan Mr. Moderator. Talata, bro. Any Talata pagpapakita ng nga. video, Bro, kalma ka lang. agad dyan. Mal- Sinasabi ko lang, para Parang maliwanag. pobya na pobya ka. Hindi, Pobya kailangan na bro, pobya sumunod ka, ka sa takot na takot rules. ka. Video, makulit ka rin Ikaw talaga. nga bro, yung takot na takot eh. Ayan na, Ikaw yung magulo na takot. naman yung MCGI, oh. Bro, si baka mo Sinasabi ko muna yung lang, mga magulong Huwag ka MCGI. magpapakita ng video. Huwag ka magpapakita Ayun, ng sabi ng Sige, tuloy na sabi natin. ng mga komentor, kabado daw ang mga MCGI eh. Allowed ang Okay lang yun bro. mas unlimited. Talata lang. Ayan. Pinapaalala lang natin. Nung pinapaalala, nasa presentation na ako, manahimik na lang kasi. Kagatsi ko muna kayo, ha? Hindi, karapatan ko yung sabihin bro. Kaya kailangan ko sabihin yun. Hindi, wala kang karapatan. Wala akong magagawa. Kagatsi ko muna. Gagawin ko yun. Wala kang magagawa. Pinapakasa sa'yo ni Middle eh. Wala kang magagawa. Kagatsi ko muna. Gagawin ko. Brother Elipin Evander, Sige. Conclusion na po tayo. Sige na. Matapos na. hayaan mo nang makapag-conclusion yung Nililiwanag ko lang Mr. Moderator kapag nagpakita ng video, talo na agad dyan. Sige to. tayo sa 5 minutes niya. Takot ka sa video, Brad. Ba't kaya? Magpahayag ka na, huwag ka na mag-ad-home. Bro, ikaw ang takot na takot eh. Philippine, Magpapakita ka pa ng video eh. Philippine, bago ka mag-conclusion, paliwanag ko muna why men looks like women in hormonal imbalance. Kasi po, Pambira. Talagang MCGI talaga wala sa hulog. Magulo talaga. Okay na, diretso na tayo. Wala Okay MCGI. Sige. Teka lang, host tayo. Mahirap kasi yung papakitaan natin ito ng talagang physical na talata sa Biblia. Sige po, andyan na po yung oras ko. Sige, tuloy lang po. Ayan. Tuloy na. Ayan, na sige. ako. Sige po, magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, sana po nag-enjoy po lahat ng viewers natin dyan. Ayan, lalo na po yung mga MCGI na nanonood ngayon. Ang paksa po kasi ngayon, mga viewers, maliwanag kasi eh. Papatunayan ni Ilipin na yung pagbabawal ng pagpapagupit ng buhok sa babaeng Kristiyana, utos yun ni Kristo, yun ay nasa Biblia. Teka lang. Buklatin nyo nga yung ginamit niyang talata kanina ni Elipin. Unang Korinto 11:5 hanggang 6, 4, 16. Buklatin ninyo. Meron bang nakasaad doon na bawal magpagupit ng buhok ang babae? Meron o wala? Wala Brad. Wala, Brad. Bro Ilipin, titigan mong mabuti ang talata ng Biblia. Huwag kang magbasa ng nakapatay ang ilaw, no? Mga viewers, uulitin ko, payo po ito. Meron kasing tao na nangaral, na nakapagdaya ng maraming tao eh. Nagbabasa ng Biblia na patay ang ilaw. Kaya ganun ang nangyari eh. Kaya dahil sa pagbabasa ng Biblia na patay ang ilaw, nagbunga ng aral na yung pagpapaputol ng buhok sa babae ay bawal yun, labag yun sa utos ni Kristo. Yan ang ibinunga ng pagbabasa ng Biblia na nakapatay ang ilaw. Hindi ko naman sinasabing si Soriano yun, pero parang ganun na nga. Kasi alam naman natin, alam naman ni Bro Ilipin na ang kanyang tagapagturo, ang kanilang mga ngaral na si Eliseo Soriano, nagbabasa ng Biblia na patay ang ilaw. Kaya nga, itong sinasabi niya ngayon, itong kanyang pinapatunayan, na bawal magpagupit ang babaeng Kristiyana kasi utos yun ni Kristo at yun ay nasa Biblia. Wala namang ganun sa Biblia, Brad, hanapin mo, basahin mo yung Korinto. Ulitin mong basahin yung Korinto. Bawal magpagupit ng buhok ang babae. Wala kang nabasang ganun, Brad. Oy, wala. Liban na lang kung isa ka rin doon sa nagbabasa ng patay ang ilaw. Kaya nga dalawang ko ngayon maraming mixed emotions ba. Natatawa, naaawa, nahihiya ako sa mga to. Isipin mo, kahit na alam nilang baliktad na ang kanilang sinasabi, tama pa rin yun sa kanila. Isipin mo, sabi ni Bro Ilipin kanina, yung kalbo, mahaba ang buhok noon. Yung tomboy na maikli ang buhok, kaya maikli ang buhok, hindi kasi nagpagupit yun. Pero nung pinakitaan ko siya ng video ng tomboy na naka-barber cut,
Ayaw, wag, bawal yan. Takot sa sariling multo eh. Alam nila kasi na yung aral nila pakitang tao lang. Talagang hindi lang pakitang tao din eh. Wala sa hulog na aral at wala din sa Biblia yan. Kaya nga ito, MCGI, ito Bro Ilipin, mga kaibigan naming MCGI, hindi kami galit sa inyo ha. Mga MCGI, mga kaibigan namin dyan sa MCGI, hindi po kami galit sa inyo. Ang sa amin, yung aral na inyo pong pinangahawakan, hindi po tayo nagkakasundo dyan sapagkat alam namin yung totoo na ang aral na yan wala sa Biblia. Ang naniniwala dyan, isa rin sa mga bulag na nagbabasa ng Biblia na patay ang ilaw. Mga kaibigan, ito pong tanong ko po sa inyo. Yung bang nagbabasa ng Biblia na patay ang ilaw, ano ba ang katulad noon na ganoong kaparaanan ng pagbabasa patay ang ilaw? Bulag o hindi bulag? Hindi po ba't magkatulad ang bulag sa taong nagbabasa ng Biblia na patay ang ilaw? Batay pa sa Biblia, yung bulag na nag-aakay sa kapwa niya bulag, parehong mahuhulog sa hukay. Ayaw naming mangyari yun sa mga MCGI. Nagbabasa ng Biblia na patay ang ilaw, parang bulag na rin, talagang bulag yun, mahuhulog talaga kayo sa hukay o mapapahamak. Di ba maliwag na po sa atin mga kaibigan namin diyan na hindi pa Iglesia ni Cristo, mga kapatid namin diyan. Maliwanag, walang nakasulat talaga sa Biblia. Guni-guni lang ng mga MCGI yung sinasabi, bawal magpagupit ng buhok ang babaeng Kristiyana, walang ganoon sa Biblia. Batay pa po sa aklat ng Galacia 1:8, sabi doon, parurusahan ang mga ngaral ng iba sa aming ipinangaral. Kaya nga itong mga MCGI nagtuturo ng wala sa Biblia, bawal daw magpagupit ang babae ng buhok. Wala naman talaga sa Biblia, mapaparusahan ito. Kasi maliwanag, ipinagpauna na sa Biblia, paparusahan ang nagtuturo ng ibang aral. Time na. Moderator, time na po. Conclusion naman ni Ilipin. Diyan na natatapos yung conclusion ng negative side at atin naman tatawagin ang affirmative para sa kanyang 5 minuto na conclusion. Ganito mga kababayan, talinuhan nyo, no? Kasi yung kausap natin, fina-fallacy yung arguments eh. Pumupunta siya on the literal side. Ang sinasagot natin sa kanya, referring sa spiritualism kasi patungkol sa aming mga kapatid sa loob ng iglesia. Ang sinasabi natin, makita mo literally maiksi ang buhok ng mga kapatid na babae. Para sa Diyos, mahaba pa rin ang buhok noon as long as hindi nagpapagupit. Dahil sa Biblia, ang mahabang buhok, iyon ang lambong nakapuri-puri sa Diyos. 11, 14, 5, 6 ng aklat ng unang Korinto. At gusto kong ipakita sa inyo ang verse na binabanggit yung talata. Ang sabi diyan ay alam nyo ang utos dalawa, isang permissive, ginagamitan ng kuwag. Sabi niya wala daw utos. Di talo ka na. Kasi ang utos may direct. Nag-uutos, hindi ginagamitan ng kuwag. Di kulang ang kaalaman mo sa Bible? INC ka nga. Paano mo ako tatalunin yung espiritu na ipinapahayag ko? Hindi mo rich. Pang-Greek lang kayo. Kami pang-Greek din pero meron din kaming spiritual. Ang sabi sa Bible ganito, tignan nyo yung talata. Ang sabi diyan, if a woman will not veil herself kapag ayaw niyang maglambong, then she should cut off her hair. Kapag ayaw mong maglambong, katulad din yun nung pinutulan mo ang iyong ulo kahit hindi ka nagpakalbo. Paratang lang na Evander yung sinabi ko daw, yung kalbo daw, mahaba daw ang buhok noon. Paratang niya yun Wala naman akong sinabing yun ang kahulugan ng espiritual. Merong consideration ng Diyos. Halimbawa, nagpaputol ka ng buhok. Kasi, may sugat ka sa buhok. Okay, nagpakalbo ka, may cancer. Hindi agad maituturing na ikaw, walang mahabang buhok on the spiritual sense. Yun yung sinasabi natin. Pumupunta siya sa literal, ang pinag-uusapan natin dito, labag ba sa utos ni Kristo ang paputol ng buhok? It includes spiritualism. Pumupunta lang siya sa literal. Kaya mababa yung IQ niya kung ang pag-uusap, aral ni Kristo. Ang sabi, let her wear
avail. Diyan nanggaling yan sa taas. Dinidishonor mo yung head mo kapag wala kang if you are unveiled. Kaya kailangan bail ka. Kaya hindi pinag-uusapan diyan kung ang ibig sabihin ng kalbo yun ng walang lambong. Na ibig sabihin pala para sa kanya kapag maiksi lang ang buhok, para sa kanya ang ibig sabihin mahaba pa rin ang buhok. Oh. Kaya pumupunta siya doon sa literal things. Ang sinasagot natin sa kanya, yung spiritual things. Kaya wala siyang napamalian. In fact, yung showdown natin sa kanya, sabi ko, magpakita ka ng picture na yung kapatid naming babae, maiksi ang buhok. Kasi hindi nagpagupit kahit ba yun kulot maiksi talaga yun kahit hindi siya magpagupit. Magpakita ka nga, ayaw magpakita. Hindi niya na-proof yung claim niya, yung paratang niya sa akin on the literal side kasi ang sinasabi natin is on the spiritual. Pangalawa, sabi ko sa kanya, kung makapagpakita ako ng kapatid naming mga babae, hindi naman nagpagupit pero maiksi buhok. Ayaw din niyang harapin kasi ang kanyang tindig yung literal. Hindi kami tutol sa literal. Kasi kahit kapag hindi ka nagpagupit, hahaba yan, literally. Pero ang sinasagot ko sa kanila, spiritual, ang binabangga mo sa akin, literal. Sana tutulan mo ko sa spiritual para manalo ka. At tandaan nyo mga kababayan, yung 11.5, kaganina ang sagot niya sa akin, tapos na nga yung usapan doon pa lang sa hape. Sabi niya, ang tinutukoy daw na walang lambong, yung inahitan at kalbo. Ngayon, sa pinakahuling usapan namin bago ako magtapos, inuulit ko, tinatanong ko sa kanya yung 11.5. Ano ba ang tinutukoy diyan? Kalbo lang ba o bot? Ang sagot niya sa akin, kalbo. Kaya maliwanag na kontrahan yung kanyang mga ipinahayag, no? Ang ginawa nitong ating kaibigan, nakakalungkot TR, nakakalungkot sa mga INC. Nagpakadulubhasa sa policy tsaka pagpapayaso, pagpapatawa. Nakalimutan ito, debate, argumento ng katwiran. May naipakita ba akong talata? Direct will utos, let her veil. Meron, di talo ka na. At sinabi mo kaganina, wala kang talata. May Kristiyana na nagpagupit ng buhok, nakarecord dyan. Sa akin, ibaling mo yung tanong, hindi mo binaling. Hinihintay ko nga yung tanong na yun di talo ka na. Ayan, better luck next time. Salamat. Yan po,